Asawa ako sa papel, ngunit multo sa sarili kong tahanan. Habang suot ng ibang babae ang aking pangalan at hinahalikan ng asawa ko sa harap ng maraming tao, isa-isang pinapatay ni Lorenzo ang aking pagkatao. Ninakaw nila ang aking dangal, ang aking yaman, pati ang aking mukha sa batas. Ngunit tandaan nyo, ang pinakatahimik na tubig ang siyang pinakamalalim at pinakamapanganib na lulunod sa inyo. I would like everyone to meet the real heart of our company, the woman behind my success, my beautiful wife, Mrs. Griselda Valderrama. Ang boses ni Lorenzo ay umalingaw-ngaw sa buong grand ballroom ng hotel, punong-puno ng pagmamalaki at tamis na tila babawat salita ay nilubog sa asukal. Kasunod nito ay ang masigabong palakpakan ng mga negosyante at matataas na tao sa lipunan. Mga palakpak na tila mga saksak sa pandinig ng babaeng nakatayo sa madilim na sulok ng hallway. Malayo sa liwanag ng mga kristal na chandelier, sa ilalim ng malalaking ilaw, nakita ni Griselda ang kanyang asawa, ang lalaking 15 taon niyang pinagsilbihan, inalagaan, at minahal nang higit pa sa kanyang sarili. Guwapo si Lorenzo sa kanyang itim na tuxedo, ngunit ang mas nakakasulasok ay ang paraan ng pagyakap nito sa baywang ng babaeng katabi niya. Si Monique, ang sekretarya nito, na suot ang isang pulang bestida na tila nagniningning sa ilalim ng mga spotlight. Ang mas masakit, nakasabit sa leeg ni Monique ang kwintas na hiyas na pag-aari ng pamilya ni Griselda, isang pamana na sinabi ni Lorenzo na itatago muna sa vault para sa kaligtasan. Nanginginig ang mga kamay ni Griselda habang mahigpit niyang hawak ang isang maliit na paper bag. Sa loob niyon ay ang paboritong homemade ensaymada ni Lorenzo na niluto niya ng madaling araw dahil alam niyang hindi kumakain ng maayos ang asawa kapag pagod sa trabaho. Nagmadali siyang pumunta rito, suot ang kanyang luma at kupas na floral dress na itinago niya sa ilalim ng isang simpleng cardigan dahil gusto niyang sorpresahin ang asawa sa anibersaryo ng kumpanya. Ngunit siya ang nasorpresa. Ang init ng ensaymada na kanina lamang ay nagbibigay ng bango sa kanyang kusina ay tila naging abo sa kanyang mga kamay. Ang bawat ngiti ni Monique habang tinatanggap ang bati ng mga tao bilang Mrs. Valderrama ay tila isang malupit na biro ng tadhana. Ang pangalang Griselda, ang tanging bagay na itinitira niya para sa kanyang dangal, ay ninanakaw sa harap ng kanyang mga mata, ginagamit ng ibang tao upang kislapan ang isang kasinungalingan. Nararamdaman ni Griselda ang unti-unting pagbigat ng kanyang dibdib, parang may 1,000 karayom na sabay-sabay na tumutusok sa kanyang baga. Ang hangin sa paligid ay naging malamig at malapot. Mahirap lang hapin. Ramdam niya ang bawat tibok ng kanyang puso, hindi bilang isang tanda ng buhay, kundi bilang isang pagtambol ng sakit na nanginginig hanggang sa dulo ng kanyang mga daliri. Ang kanyang lalamunan ay tila binarahan ng isang malaking bato. Gustong sumigaw, gustong magtanong, ngunit walang boses na lumalabas. Nalaglag ang hawak niyang paper bag. Walang ingay na nalikha ang pagbagsak nito sa makapal na alpombra ng hotel, tulad ng kanyang pagkatao na dahan-dahang nadudurog ng walang nakakarinig. Ang mga piraso ng ensaymadang pinagpuyatan niya ay nagkalat sa sahig, tila mga pangarap na natapak-tapakan na bago pa man maisakatuparan. Nanatili siyang nakatayo roon, isang anino sa sarili niyang buhay. Ang mga tao sa loob ng ballroom ay masayang nagtatawanan, nagkakantiyawan, habang siya ay unti-unting nilalamon ng dilim ng hallway. Ang bawat haplos ni Lorenzo sa balikat ni Monique ay isang kumpirmasyon na sa loob ng bahay na itinayo nila, siya ay hindi na asawa, kundi isang kasambahay na madaling palitan, isang dokumentong madaling itapon. Habang pinapanood niya ang lalaking nangako sa kanya ng habambuhay sa harap ng dambana, isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan, mas masakit pa sa anumang sampal. Kung ang babaeng yan ang asawa mo sa harap ng mundo, Lorenzo, sino ako sa buhay mo?
Isang multo na nagluluto ng iyong pagkain? O isang kasangkapang ginamit mo lang hanggang sa mawalan ng silbi? Dahan-dahang umatras si Criselda, hindi inaalis ang tingin sa dalawa. Ang kanyang mga paa ay tila gawa sa tingga. Bawat hakbang ay isang pagtitiis sa hapdi. Hindi niya hahayaang makita siya rito, hindi sa ganitong kalagayan. Ngunit bago pa man siya makatalikod ng tuluyan, nakita niya ang paglapit ng isang waiter kay Lorenzo. May dalang isang tray ng mga dokumento na tila kailangang pirmahan para sa isang malaking anunsyo. Nakita ni Criselda ang panulat na kinuha ni Monique. Nakita niya ang mabilis at bihasang pagpirma nito sa papel. Isang pirma na kabisado ni Criselda dahil iyon ang kanyang sariling lagda. Ang kanyang hininga ay tuluyang napatid. Hindi lang ang kanyang lalaki ang kinuha nila. Hindi lang ang kanyang pwesto sa tabi nito. Ninanakaw nila ang kanyang legal na pagkatao, ang kanyang karapatan, at ang bawat bakas ng kanyang pag-iral sa mundong ito. Tumalikod siya at mabilis na naglakad palayo. Ang bawat yabag niya sa tahimik na hallway ay tila isang countdown para sa isang pagsabog na siya lang ang nakakaalam. Kailangan niyang makauwi. Kailangan niyang tingnan ang cabinet kung saan nakatago ang kanilang mga papeles. Sa gitna ng kanyang pagmamadali, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang pangalan mula sa likuran. Isang boses na hindi galing kay Lorenzo, kundi isang boses na puno ng pagtataka at babala. Criselda, anong ginagawa mo rito? Napatigil ang mundo ni Criselda. Ang boses na yon ay parang isang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aapoy niyang katawan. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita ang nag-aalalang mukha ni Lolo Ben, ang matandang clerk sa kumpanya na matagal na niyang itinuturing na pangalawang ama. Sa mga mata ng matanda, nakita ni Criselda ang isang bagay na mas masakit pa sa galit. Awa. Lolo Ben? Ang tanging lumabas sa kanyang tuyot na labi. Gusto niyang magpaliwanag. Gusto niyang sabihin na narito siya para sa anibersaryo. Pero ang mga salita ay tila nalunod sa kanyang lalamunan. Mabilis na lumapit ang matanda at hinawakan siya sa siko. Iginiya siya palayo sa bukana ng ballroom. Umuwi ka na, Criselda. Hindi mo dapat nakita ito. Hindi ngayon. Hindi rito. Ang boses ni Lolo Ben ay mahina, ngunit puno ng babala. Alam ng matanda. Alam ng lahat ng tao sa loob ng kumpanya maliban sa kanya. Siya ang huling nakakaalam sa sarili niyang kamatayan. Hindi na nakasagot si Criselda. Tumakbo siya palabas ng hotel, hindi alintana ang patak ng ulan na nagsisimulang bumuhos mula sa madilim na langit. Ang bawat patak ng tubig sa kanyang balat ay tila mga latay ng katotohanan. Sumakay siya sa isang jeepney, nakayuko, pilit na itinatago ang kanyang mukha na basang-basa na ng luha at ulan. Sa gitna ng ingay ng makina at usok ng kalsada, ang tanging naririnig niya ay ang boses ni Lorenzo na tinatawag ang ibang babae sa kanyang pangalan. Pagdating sa kanilang bahay, isang bahay na itinuturing niyang santuwaryo, ngunit ngayon ay tila isang malaking nicho. Sinalubong siya ng katahimikang nakakabingi, ngunit hindi siya nagtagal sa pinto. Agad siyang dumiretso sa kanilang silid, sa cabinet kung saan nakatago ang mahahalagang dokumento. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang kinakalkal ang mga folder. Ang kanyang birth certificate, ang marriage contract, ang mga titulo ng lupang ipinamana ng kanyang mga magulang. Ngunit habang tumatagal, ang kanyang kaba ay nagiging takot. Wala roon ang mga orihinal. Ang natitira na lamang ay ang mga photocopy na tila mga basurang iniwan sa tabi. Anong ginagawa mo rito sa dilim? At bakit basang-basa ka? Isang matalas na boses ang pumutol sa kanyang paghahanap. Sa may pintuan, nakatayo si Nanay Saling, ang kanyang biyenan. Nakasuot ito ng mamahaling pantulog na galing sa pera ni Lorenzo. Perang alam ni Criselda na bunga rin ng kanyang sariling pagsisikap sa likod ng mga eksena. Nanay, nasaan po ang mga orihinal na papeles ko? Ang titulo ng lupa sa probinsya? Tanong ni Criselda.
Pilit na pinatatatag ang boses kahit pa ang kanyang tuhod ay tila malambot na kandila. Ngumisi ng mapait si Nanay Saling, isang ngising puno ng panghahamak. Bakit mo hinahanap? Para ibenta? Criselda, huwag kang maging gahaman. Ang lahat ng mayroon ka, utang mo sa anak ko. Kung hindi dahil kay Lorenzo, nananatili kang naghihirap sa putika ng probinsya. Ibinigay na ni Lorenzo ang mga papel na yon sa isang safe na lugar. Para sa ikabubuti mo rin yun, dahil alam naman nating lahat na wala kang alam sa negosyo. Pero pangalan ko ang nakalagay doon, Nanay. Akin yun. Giit ni Criselda, ang sakit sa kanyang dibdib ay unti-unting napapalitan ng isang mainit na galit. Lumapit ang matanda sa kanya. Ang amoy ng mamahaling pabango nito ay tila nanununtok sa ilong ni Criselda. Pangalan. Ang pangalan mo ay wala ng halaga kung wala ang apelyido ng anak ko. Huwag kang maging matigas ang ulo, Criselda. Magpasalamat ka na lang na pinapatira ka pa namin dito sa kabila ng pagiging baog mo at kawalan mo ng pakinabang. Bawat salita ni Nanay Saling ay parang isang latigo na humahampas sa dangal ni Criselda. Ang utang na loob na palaging isinusuumbat sa kanya ay tila isang tanikala na dahan-dahang sumasakal sa kanyang leeg. Gusto niyang isumbat na siya ang nagpuyat para sa mga report ni Lorenzo, na siya ang nag-alaga sa matanda noong ito ay may sakit. Pero alam niyang sa bahay na ito, ang kanyang boses ay walang tinig. Maya-maya pa, narinig ang pagbukas ng pinto sa ibaba. Ang yabag ni Lorenzo ay mabigat. Tanda ng pagod o marahil ay tagumpay mula sa gabi ng pagsisinungaling. Pumasok ang asawa sa silid, hindi man lang tiningnan ang basang-basa at nanginginig na asawa. Lorenzo, tawag ni Criselda. Huwag ngayon, Criselda, pagod ako. Malamig na sagot nito habang tinatanggal ang kanyang taksido. At bakit ka ba nakatayo riyan na parang basang sisiw? Nakakalat ang mga papeles sa sahig. Ayusin mo yan. Bukas, may mga dokumento akong kailangang papirmahan sa'yo para sa bagong loan ng kumpanya. Tiningnan ni Criselda ang likod ng kanyang asawa. Ang lalaking ito, na kanina lang ay masayang kayakap ang ibang babae, ay kinakausap siya na parang isang kagamitan na kailangan lang pirmahan para gumana. Nakita kita, Lorenzo, sa hotel kasama si Monique. Ang bulong ni Criselda ay tila isang hanging nagpatahimik sa buong silid. Dahan-dahang humarap si Lorenzo. Walang gulat sa kanyang mga mata, walang pagsisisi. Sa halip, ang kanyang muka ay napuno ng inis, ang uri ng inis na ibinibigay mo sa isang bata na nagkamali ng intindi. Nag-iilusyon ka na naman, Criselda. Iyan ang problema sa'yo dahil wala kang ginagawa rito sa bahay kundi ang mag-isip ng kung ano-ano. Si Monique ay kailangan doon para sa mga kliyente at kung may nakita ka man, iyon ay para sa kumpanya. Intindihin mo ang sitwasyon ko bago ka magreklamo. Sino ba ang nagpapakain sa'yo? Sino ba ang nagbabayad ng gamot ng nanay mo? Ang gaslighting ni Lorenzo ay bihasa at matalim. Sa isang saglit, tila gustong maniwala ni Criselda na baka nga namamalikmata lang siya. Pero naalala niya ang pirma. Ang lagda ni Monique na kamukhang kamukha ng sa kanya. Bakit niya ginagamit ang pangalan ko, Lorenzo? Bakit mo siya ipinakilala bilang ako? Ang boses ni Criselda ay nanginginig na sa tindi ng emosyon. Lumapit si Lorenzo at hinawakan ng mahigpit ang kanyang mga balikat. Hindi masakit, pero sapat na para maramdaman niya ang kapangyarihan nito. Para ito sa atin, Criselda. Para sa kinabukasan natin. Huwag kang gagawa ng kahit anong hakbang na ikasisira ng kumpanya. Dahil kapag bumagsak ako, kasama kitang babagsak sa kanal. Maliwanag ba? Binitiwan siya ni Lorenzo at pumasok sa banyo. Iniwan si Criselda na mag-isa sa gitna ng silid. Dahan-dahang lumapit si Criselda sa kanyang bag at tiningnan ang kanyang wallet. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Ang kanyang unified ID, ang kanyang lisensya,
At ang kanyang mga credit card, lahat ay wala na roon. Sa loob ng kanyang pitaka, isang pirasong papel na lang ang natira. Isang maliit na note na may sulat kamay ni Monique na hindi niya napansin kanina. Salamat sa pahiram ng buhay, Criselda. Don't worry, mas bagay naman na sa akin. Hindi nakatulog si Criselda ng gabing iyon. Ang bawat paghinga ni Lorenzo sa kanyang tabi ay tila isang mabigat na pasanin na dumadagan sa kanyang dibdib. Habang ang asawa ay mahimbing na nananaginip ng mga tagumpay na nakatayo sa mga kasinungalingan, si Criselda ay nakatitig sa kisame, binibilang ang bawat segundo ng kanyang unti-unting pagkawala. Ang note ni Monique ay tila nakapaso sa kanyang palad, isang malupit na paalala na sa labas ng 4 na sulok ng silid na ito, siya ay isa ng estranghero. Kinabukasan, maagang umalis si Lorenzo. Walang halik, walang pamamaalam, isang malamig na pagtalikod lamang na tila ba ang asawa ay bahagi lamang ng muebles sa bahay. Hinintay ni Criselda na makaalis din si Nanay Saling para sa lingguhang pagsusugal nito sa kabilang barangay bago siya kumilos. Suot ang kanyang pinakasimpleng blusa at isang malapad na sombrero upang itago ang kanyang namumugtong mga mata. Nagtungo si Criselda sa pangunahing sangay ng kanilang bangko. Ito ang bangkong pinaglalagakan ng lahat ng kinikita ni Lorenzo. At dito rin nakadeposito ang perang iniwan ng kanyang ama bago ito pumanaw. Pagpasok niya sa loob ng malamig na gusali, ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay tila isang tambol ng kaba. Lumapit siya sa counter. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Magandang umaga po. Gusto ko sanang i-update ang aking signature card at i-check ang status ng aking mga accounts. Ako si Criselda Valderrama. Ang kanyang boses ay mahina, parang isang bulong na natatakot marinig ng mundo. Ang teller, isang babaeng may makapal na makeup, ay tiningnan siya mula ulo hanggang paa bago humarap sa computer. Isang sandali lang po, ma'am. Habang naghihintay, naramdaman ni Criselda ang panlalamig ng kanyang mga daliri. Tumingin siya sa paligid. Bawat taong pumapasok ay tila isang banta. Bawat sulyap ng gwardiya ay tila isang paratang. Pasensya na po, ma'am, sabi ng teller. Ang boses nito ay may bahid ng pagtataka. Pero base sa record namin, kapupunta niyo lang dito noong nakaraang linggo para magpalit ng ID photo at mag-update ng mga contact. At, ma'am, tiningnan ko ang records. Hindi po kayo ang nasa litrato rito. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Criselda. Ano? Maaari ko bang makita? Iniharap ng teller ang monitor. Doon, sa tapat ng pangalang Criselda Valderrama, ay ang mukha ni Monique. Nakangiti ito ng matamis. Ang mga mata ay puno ng tagumpay. Suot ang mismong kwintas na pamanang hiyas ni Criselda. Ang kanyang pangalan, ang kanyang legal na pagkatao, ay ganap ng suot ng ibang tao. At ma'am, dagdag ng teller, may malaki po kayong loan na inaprubahan kahapon. Ginamit niyo pong collateral ang titulo ng lupa sa probinsya. Ang pera ay nailipat na sa isang account sa ibang bansa. Napahawak si Criselda sa gilid ng counter upang hindi matumba. Ang lupa sa probinsya, ang tanging alaala ng kanyang mga magulang, ang kanyang tanging sandigan kung sakaling iwan siya ni Lorenzo, ay wala na. Ginamit ito ng kanyang asawa upang pondohan ang buhay na hindi siya kasama. Nilulunod siya ni Lorenzo sa utang habang ninanakawan siya ni Monique ng mukha. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Criselda ang isang matinding hapdi sa kanyang puso. Isang pagkapunit na tila ba ang bawat hibla ng kanyang pagtitiwala ay isa-isang binubunot. Ngunit sa gitna ng sakit, isang malamig na determinasyon ang nagsimulang mabuo. Kung gusto nila ng giyera, hindi niya ito ibibigay sa pamamagitan ng ingay. Ibibigay niya ito sa pamamagitan ng katotohanan. Maari ko bang makuha ang mga kopya ng transaksyong ito at ang kopya ng ID na ipinakita? Tanong ni Criselda.
Ang kanyang boses ay biglang naging matatag, malamig na parang yelo. "Ma'am, kailangan po ng formal na request para riyan." Hindi natapos ng teller ang sasabihin dahil biglang bumukas ang pinto ng bangko. Isang lalaking nakabarong, ang kanang kamay ni Lorenzo na si Dante, ay pumasok at lumingalinga. Alam ni Criselda na kapag nakita siya nito, tapos na ang kanyang pagkakataon. Mabilis na tumalikod si Criselda at nagtago sa likod ng isang malaking haligi. Naririnig niya ang mabibigat na yabag ni Dante na papalapit sa counter. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang paputok sa kanyang pandinig. Nararamdaman niya ang pawis na gumagapang sa kanyang likod. "Nakita niyo ba rito si Mrs. Valderrama?" Tanong ni Dante sa teller. "Kakaalis lang po, sir. May tiningnan lang na records," sagot ng teller. Narinig ni Criselda ang pagmumura ni Dante sa mahinang boses. "Siguraduhin niyo lang na walang makakalabas na impormasyon tungkol sa accounts niya sa kahit kanino. Maliwanag ba?" Utos yan ni Mr. Valderrama. Nanatiling nakatago si Criselda. Ang kanyang hininga ay pigil na pigil hanggang sa makita niyang lumabas na ng bangko ang lalaki. Nanginig ang kanyang buong katawan, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagkamuhi. Pinagmumukha siyang baliw ni Lorenzo sa loob ng bahay habang binubura ang kanyang bakas sa labas. Dahan-dahan siyang lumabas mula sa kanyang pinagtataguan. Habang naglalakad siya palabas, isang matandang lalaki na nakaupo sa bench ng bangko ang tumingin sa kanya. May hawak itong dyaryo, ngunit ang mga mata nito ay nakatitig ng diretso sa kanya. Matalas, matalino, at tila nakakakita sa loob ng kanyang kaluluwa. Paglabas ni Criselda sa bangko, muntik na siyang mabangga ng isang rumaragasang sasakyan kung hindi siya nahila ng isang matigas na bisig. "Huwag kang padalos-dalos, Criselda. Ang kalaban ay hindi natatalo sa pagmamadali," bulong ng isang pamilyar na boses. Lumingon siya at nakita si Lolo Ben. Ngunit hindi ito ang Lolo Ben na kilala niya sa opisina na palaging nakayuko. Ang mga mata ng matanda ngayon ay nag-aapoy sa isang lihim na hindi niya kailanman naisip. "Lolo Ben, anong alam niyo?" Ang tanong ni Criselda ay tila isang pagsusumamo. Tiningnan siya ng matanda ng malalim. Ang kanyang mukha ay parang isang lumang mapa ng mga pait at tagumpay. "Alam ko kung paano magnakaw ang mga Valderrama dahil hindi ikaw ang una nilang biktima. Sumama ka sa akin. May mga bagay kang kailangang makita na hindi kayang ipakita ng kahit anong bangko." Sa sandaling iyon, naramdaman ni Criselda na ang kanyang buhay ay umabot na sa isang sangandaan. Ang kalsadang pabalik sa pagiging isang asawang sunod-sunuran ay sarado na. Ang tanging kalsadang natitira ay ang madilim at mapanganib na landas patungo sa pagbawi ng kanyang pangalan. Hindi ka lang asawa sa bahay na yon, Criselda. Ikaw ang kanilang insurance policy. Ang iyong pangalan ang panangga nila sa bawat ilegal na hakbang na ginagawa ni Lorenzo. Ang boses ni Lolo Ben ay parang isang malamig na hanging pumasok sa loob ng maliit at lumang apartment sa kanto ng Quiapo kung saan niya dinala si Criselda. Amoy luma ang paligid, amoy ng mga lumang papel, alikabok, at ang mapait na aroma ng barakong kape na kasalukuyang umuusok sa isang kupas na tasa. Naupo si Criselda sa isang sadyang pinagtagpi-tagping silya. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa ibabaw ng mesa. Nanginginig pa rin mula sa takot sa bangko. Tiningnan niya ang tasa ng kape. Ang itim na likido ay tila sumasalamin sa kanyang sariling kapalaran. Madilim, mainit at puno ng pait. Isang butil ng luha ang pumatak sa kape. Lumikha ng maliliit na bilog na dahan-dahang nawala sa dilim ng inumin. "Anong ibig ninyong sabihin, Lolo Ben?" Ang boses ni Criselda ay parang isang manipis na sinulid na malapit ng maputol. "Ginagawa ko ang lahat para sa kanya. Minahal ko siya. Akala ko ang pagtitiis ko ay tanda ng katapatan." Huminga ng malalim ang matanda at inilapag sa harap ni Criselda
ang isang lumang folder. Ang katapatan sa maling tao ay kamatayan, Criselda. Tingnan mo ito. Binuksan ni Criselda ang folder. Ang bawat pahina ay tila isang sampal sa kanyang mukha. May mga litrato roon ng iba pang mga dokumento mula sa kumpanya bago pa man siya ikasal kay Lorenzo. Nakita niya ang mga pangalan ng iba pang mga babae na tila dumaan din sa kamay ng mga Valderrama. Mga babaeng nawala na lang, na parang bula, pagkatapos gamitin ang kanilang mga ari-arian. Si Lorenzo, ang pamilya niya, nabubuhay sila sa pangungulimbat ng mga buhay ng iba. Patuloy ni Lolo Ben, ang kanyang mga mata ay puno ng pait na nanggagaling sa maraming taon ng pananahimik. Tinanggal nila ako sa trabaho dahil nalaman ko ang balak nila sa'yo noong bago pa lang kayong ikakasal. Sinubukan kong magsalita pero tinakot nila ang pamilya ko. Ngayon, wala na akong matatalo pa. Matanda na ako, pero ikaw, may buhay ka pa. Naramdaman ni Criselda ang isang matinding panlalamig na gumagapang sa kanyang likod. Ang kanyang lalamunan ay tila binarahan ng tuyong buhangin. Bawat salita ni Lolo Ben ay nagpabagsak sa huling pader ng kanyang pag-asa. Ang 15 taon ng kanyang pagsisikap, ang mga gabi ng pag-aalaga sa kanyang biyenan, ang bawat haplos niya kay Lorenzo, lahat ng yon ay bahagi lamang ng isang dambuhalang bitag. Siya ay tila isang ibon na sadyang pinapakain ng maayos para lamang sa araw ng kanyang pagkatay. Pero paano ko sila lalabanan? Tanong ni Criselda. Ang kanyang mga mata ay naniningkad na sa desperasyon. Wala na sa akin ang aking mga ID. Ang pangalan ko ay hawak na ni Monique. Sa batas, ako ay wala na. Lumapit si Lolo Ben at hinawakan ang kanyang nanginginig na kamay. Ang palad ng matanda ay magaspang, puno ng kalyo, ngunit ang hawak nito ay nagbibigay ng isang uri ng lakas na hindi kailanman na ibigay ni Lorenzo. Huwag kang lalaban bilang biktima, Criselda. Lalaban ka bilang isang multo, bulong ni Lolo Ben. Kailangan mong bumalik sa bahay na yon. Kailangan mong magpanggap na wala kang alam. Hayaan mong isipin nilang talo ka na dahil doon sila magiging kampante habang abala sila sa pagtatampisaw sa iyong pangalan. Unti-unti nating kukunin ang mga ebidensya ng kanilang identity theft. Isang dokumento sa bawat gabi, isang sikreto sa bawat bulong. Napatingin si Criselda sa bintana, kung saan ang langit ay unti-unti nang nagdidilim. Ang ideya ng pagbabalik sa bahay na yon, ang makatabi muli sa higaan ng lalaking pumatay sa kanyang pagkatao, ay tila isang parusa na mas masakit pa sa kamatayan. Ngunit naalala niya ang kanyang nanay sa probinsya. Naalala niya ang lupang pinaghirapan ng kanyang ama na ngayon ay collateral na para sa kaligayahan ni na Lorenzo at Monique. Maging anino ka, Criselda, ulit ni Lolo Ben. Ang anino ay palaging naroroon, pero hindi nararamdaman hanggang sa mawala ang ilaw. Dahan-dahang tumayo si Criselda. Inayos niya ang kanyang lumang blusa at pinunasan ng huling bakas ng luha sa kanyang pisngi. Ang kanyang muka ay naging parang isang pader na bato. Walang emosyon, walang takot. Tila ba ang Criselda na madaling saktan ay naiwan na sa ilalim ng ulan kanina. Babalik ako. Ang kanyang boses ay malamig. Walang anumang bahid ng pag-aalinlangan. Babalik ako para kunin ang bawat sentimong ninakaw nila, para bawiin ang bawat titik ng aking pangalan. Pag-uwi niya sa bahay, ang bawat hakbang niya sa loob ng sala ay tila isang pagsasanay sa pagiging invisible. Nakita niya si Nanay Saling na nanonood ng teleserye, humahalakhak habang kumakain ng mamahaling prutas. Tiningnan niya ang matanda. At sa unang pagkakataon, hindi utang na loob ang naramdaman niya, kundi isang malalim na pagkasuklam. Pumasok siya sa kusina at sinimulang ihanda ang hapunan. Hinugasan niya ang bigas. Ang tunog ng tubig at butil ng palay ay tila isang orasyon para sa kanyang bagong simula. Naghiwa siya ng mga sangkap. Bawat bagsak ng kutsilyo sa chopping board ay tila isang pangako ng paghihiganti.
Dumating si Lorenzo ng gabi ring iyon. May dalang isang palumpon ng mga bulaklak. Isang pamilyar na eksena, ang bulaklak bilang takip sa kanyang mga kasalanan. Para sa pinakamamahal kong asawa, sabi ni Lorenzo, ang kanyang nangiti ay tila isang laso na binalot sa ginto. Pasensya na sa inasal ko kagabi. Masyado lang akong stressed sa trabaho. Tinanggap ni Criselda ang mga bulaklak. Inamoy niya ang mga ito. Ang halimuyak ay tila amoy ng isang libingan. Ngumiti siya. Isang ngingiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang nanangiting itinuro sa kanya ng sakit. Salamat, Lorenzo. Alam ko namang ginagawa mo ang lahat para sa atin. Sagot ni Criselda. Ang kanyang boses ay kasing lambot ng seda, ngunit kasing talim ng labaha. Kumain sila ng hapunan na parang isang masayang pamilya. Nakita ni Criselda ang palitan ng makahulugang tingin ni na Lorenzo at Nanay Saling. Marahil ay iniisip nilang napaamo na naman nila ang tanga nilang biktima. Ngunit habang ngumunguya si Criselda, ang tanging nasa isip niya ay ang folder ni Lolo Ben. Pagkatapos kumain, pumasok si Lorenzo sa banyo para maligo. Ito na ang pagkakataon niya. Mabilis na lumapit si Criselda sa bag ng kanyang asawa na naiwan sa ibabaw ng kama. Mabilis na kumakabog ang kanyang dibdib. Ang kanyang hininga ay mababaw habang binubuksan ng zipper. Sa loob ng secret pocket ng bag, may nakita siyang isang maliit na susi na may kasamang address ng isang condominium unit. Isang unit na hindi niya kailanman narinig. Ngunit ang mas ikinagulantang niya ay ang isang maliit na recorder na nakatago sa ilalim ng mga papeles. Dahan-dahan niyang pinindot ang play at idinikit sa kanyang tainga. Lorenzo, kailan mo ba talaga balak ituloy ang plano? Boses yon ni Monique, malandi at puno ng kasabikan. Masyado nang matagal ang pagpapanggap na ito bilang siya. Gusto ko nang makuha ang buong mana niya para makaalis na tayo rito. Malapit na, Monique. Sagot ng boses ni Lorenzo, ang boses na minsan ay bumubulong sa kanya ng pag-ibig. Kailangan lang nating hintayin na mapirmahan niya ang insurance policy bukas. Kapag nangyari yun, hindi na natin siya kailangan. Isang accident lang ang katapat niya at sa batas, ikaw na ang opisyal na Criselda na tatanggap ng lahat. Nanigas ang buong katawan ni Criselda. Ang insurance policy na ipinapapirma sa kanya ay hindi para sa kanyang kinabukasan. Ito ay para sa kanyang kamatayan. Narinig niya ang pagpatay ng shower sa loob ng banyo. Mabilis niyang ibinalik ang recorder sa bag at humiga sa kama. Nagkunwaring natutulog. Ang kanyang puso ay tila gustong sumabog sa loob ng kanyang dibdib. Bawat tibok ay isang paalala ng panganib na naghihintay sa kanya sa paggising ng araw. Paano niya pipirmahan ang sarili niyang hatol sa kamatayan bukas? At paano siya makakatakas sa bahay na ito bago siya maging isang tunay na multo? Hindi na mamalaya ni Criselda na ang kanyang mga kuko ay bumaon na sa sariling palad habang nakapikit sa ilalim ng kumot. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na tambol na nagbababala ng nalalapit na panganib. Nang sumikat ang araw at tumagos ang liwanag sa pagitan ng mga kurtina, hindi ito nagdala ng pag-asa kay Criselda. Sa halip, ang sikat ng araw ay tila isang spotlight sa isang entablado kung saan kailangan niyang gampanan ang pinakamahirap na papel sa kanyang buhay. Ang mapait na kapalaran ng isang asawang hindi alam na ipinagluksa na pala siya. Honey, gising ka na pala. Bakit parang namumutla ka? Ang boses ni Lorenzo ay malambot, puno ng huwad na pag-aalala habang hinahaplos nito ang buhok ni Criselda. Isang matinding panginginig ang gustong kumawala sa katawan ni Criselda, ngunit pinilit niya itong sugpuin. Tumingin siya kay Lorenzo at pilit na ngumiti, kahit na ang pakiramdam niya ay parang hinahawakan siya ng isang malamig na bangkay. Medyo masama lang ang pakiramdam ko, Lorenzo. Baka dahil lang sa ulan kagabi. Kailangan mong magpalakas, sabi ni Lorenzo habang bumabangon. Dahil mamaya,
Dadaan dito ang agent para sa insurance policy na sinasabi ko. Para ito sa seguridad nating dalawa, Criselda. Gusto kong makasiguro na kahit anong mangyari, protektado ka. Protektado o nakatali sa isang sumpa? Ang tanong na yon ay sumigaw sa isipan ni Criselda. Ngunit ang lumabas sa kanyang bibig ay isang mahinang, "Salamat, Lorenzo. Napakabuti mo talaga sa akin." Sa hapagkainan, ang tensyon ay tila isang makapal na usok na tanging si Criselda lang ang nakakaramdam. Nakaupo si Nanay Saling sa kabisera. Masusing pinapanood ang bawat galaw ni Criselda habang humihigop ng mainit na tsokolate. Ang tunog ng kutsara na tumatama sa porselanang tasa ay tila isang babala. Sa bawat segundo ng katahimikan, isuot mo yung magandang blusa mo mamaya, Criselda. Utos ni Nanay Saling nang hindi tumitingin sa kanya. Ayaw nating magmukha kang katulong sa harap ng mga bisita ni Lorenzo at ayusin mo ang pagpirma mo. Huwag kang magpapakita ng panginginig. Baka isipin nila ay pinipilit ka namin. Ang bawat salita ng matanda ay may nakatagong talim. Alam nilang lahat, maliban sa kanya hanggang kagabi. Habang nagluluto si Criselda ng almusal, naramdaman niya ang matinding pagnanais na sumigaw. Naitapon ang mainit na kawali sa 2 taong ito na nagpaplano ng kanyang katapusan. Ngunit naalala niya ang mga salita ni Lolo Ben. Maging anino ka. Dumating ang oras na kinatatakutan ni Criselda. Isang lalaking nakabarong ang dumating. May dalang makapal na folder. Si Lorenzo ay naging napakaasikaso. Inalalayan pa si Criselda sa upuan na tila ba isa siyang reyna. Dito ka pipirma, honey. Turo ni Lorenzo sa ibabang bahagi ng dokumento. At dito rin sa kabilang pahina, ito ang magsisilbing garantiya na kahit anong mangyari sa iyo o sa atin, ay hindi ka maghihirap. Tinitigan ni Criselda ang papel. Ang mga salitang life insurance at accidental death benefit ay tila mga tuko na gustong tumalon sa kanyang mukha. Hawak niya ang panulat, ang kanyang kamay ay nanginginig nang hindi niya mapigilan. Napansin yun ni Lorenzo at bahagyang humigpit ang hawak nito sa kanyang balikat. May problema ba, Criselda? Tanong ni Lorenzo. Ang boses ay nagbago mula sa pagiging malambing tungo sa isang babala. Sa sandaling iyon, mabilis na kumaripas ang isip ni Criselda. Hindi siya maaaring pumirma. Kapag ginawa niya iyon, para na rin niyang nilagdaan ang sarili niyang kapahamakan. Ngunit kung tatanggi naman siya, baka mahalata nilang may nalalaman siya. Pinilit niyang manatiling kalmado kahit malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Ang panulat, mahina niyang sabi, bahagyang nanginginig ang tinig. Lorenzo, parang wala ng tinta. At bigla ring sumakit ang tiyan ko. Maaari bang kumuha ka muna ng tubig at isa pang ballpen? Bahagya niyang iniyuko ang ulo at idiniin ang kamay sa kanyang sikmura. Umaasang makakahanap siya ng kahit ilang minutong palugit bago tuluyang mahuli ang lahat. Saglit na nag-alinlangan si Lorenzo. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang sinusuri ang mukha ni Criselda. Ngunit ang pagiging tanga at mahina ni Criselda sa loob ng maraming taon ang naging panangga niya. Tumayo si Lorenzo para kumuha ng tubig. Sa ilang segundong pagtalikod ni Lorenzo, mabilis na kinuha ni Criselda ang kanyang cellphone at kinuhanan ng larawan ang insurance policy. Partikular na ang bahagi kung saan nakalagay ang pangalan ng primary beneficiary. Ang kanyang puso ay tila gustong lumabas sa kanyang lalamunan sa tindi ng kaba. Doon niya nakita ang katotohanan. Ang beneficiary ay hindi si Lorenzo Valderrama, kundi ang pangalang Monique Salvador, na nakasulat bilang cousin and legal guardian. Isang dambuhalang panloloko. Ginagamit nila ang kanyang insurance para pagyamanin si Monique, habang si Lorenzo ay mananatiling malinis ang kamay. Nang bumalik si Lorenzo, mabilis na itinago ni Criselda ang cellphone sa ilalim ng kanyang hita. Ininom niya ang tubig ng mabilis
Ang lamig nito ay hindi nakapagpalamig sa apoy ng galit sa kanyang dibdib. Oh, heto ang bagong panulat. Pirmahan mo na, honey, para makapagpahinga ka na, sabi ni Lorenzo. Huminga ng malalim si Criselda. Ginamit niya ang kanyang natitirang lakas para kontrolin ang kanyang kamay. Ngunit sa halip na ang kanyang totoong lagda, isang bahagyang binagong bersyon ng kanyang pirma ang inilagay niya. Ang bersyong itinuro sa kanya ni Lolo Ben na madaling mapatunayan ng isang graphologist na ginawa sa ilalim ng matinding duress o takot. Pagkatapos ng pirmahan, tila nakahinga ng maluwag sina Lorenzo at Nanay Saling. Ang kanilang mga ngiti ay naging mas totoo. Ang uri ng nangiti ng mga maninila na nakahuli na ng kanilang biktima. Magpahinga ka na sa taas, Criselda. Ako na ang bahala rito, sabi ni Lorenzo habang masayang nililigpit ang mga papel. Umakyat si Criselda sa itaas. Ang bawat hakbang sa hagdan ay tila isang pag-akyat sa bundok. Pagpasok sa banyo, agad niyang nilak ang pinto at binuksan ang gripo para malunod ang anumang tunog. Doon, sa harap ng salamin, nakita niya ang isang babaeng hindi na niya kilala. Ang kanyang mga mata ay walang ningning. Ang kanyang balat ay maputla. Ngunit ang kanyang puso ay nag-aapoy. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang litratong kinuha niya. Ipinadala niya ito agad kay Lolo Ben na may kasamang maikling mensahe. Tapos na ang pirmahan. Alam ko na ang beneficiary. Lolo Ben, kailangan ko nang umalis dito bago matapos ang araw. Habang naghihintay ng sagot, narinig ni Criselda ang pagtunog ng cellphone ni Lorenzo sa ibaba. Dahil sa katahimikan ng bahay, narinig niya ang boses ng asawa na sumasagot sa tawag. Oh, Monique, tapos na. Hawak ko na ang papel. Hindi niya napansin ang kahit ano. Masyado siyang tanga para magduda. Bukas ng gabi, itutuloy natin ang plano sa resort. Siguraduhin mong handa na ang lahat. Pagkatapos nito, malaya na tayo sa kanya. Napaupo si Criselda sa sahig ng banyo. Ang kanyang likod ay nakasandal sa malamig na tiles. Ang bukas ng gabi ay ang kanyang takdang panahon. Mayroon na lamang siyang mas mababa sa 24 na oras para baguhin ang kanyang tadhana. Isang mahinang kalabog sa pinto ng banyo ang nagpatalon sa kanyang puso. Criselda, bakit ang tagal mo dyan? May balak ka bang ubusin ng tubig? Boses iyon ni Nanay Saling, puno ng inis at paghihinala. Mabilis na itinago ni Criselda ang cellphone at tumayo. Lumalabas na po, Nanay. Masama lang po talaga ang pakiramdam ko. Binuksan ni Criselda ang pinto at nakita ang matalim na tingin ng kanyang biyenan. Sa sandaling iyon, alam ni Criselda na ang bawat galaw niya ay binabantayan. Hindi na siya makakalabas ng pinto nang ganoon na lamang. Kailangan niya ng isang plano. Isang plano na hindi inaasahan ng sino man sa bahay na ito. Huwag mong dumidihan ang mga baso, Criselda. Nakakahiya sa mga bisitang darating. Siguraduhin mong kintab porselana ang lahat dahil ang mga taong pakakaunin natin dito ay hindi lang basta-basta. Sila ang maglulubog o mag-aahon sa anak ko. Ang boses ni Nanay Saling ay kasing talim ng kutsilyong kasalukuyang gamit ni Criselda sa paghiwa ng mga rekado. Sa loob ng mainit na kusina, mag-isang naghahanda si Criselda para sa isang marangyang hapunan na ipinag-utos ni Lorenzo. Habang ang pawis ay gumagapang sa kanyang likod at ang kanyang mga paa ay tila nag-aalab na sa pagod, naririnig niya ang tawanan ni Lorenzo at Nanay Saling sa sala. Nag-iensayo ng mga kwentong ibibida sa mga business partners. Ito ang miyamya ng kanyang buhay. Siya ang nagluluto ng pagkain, siya ang nag-aayos ng lamesa, at siya ang tinitiyak na komportable ang lahat. Ngunit sa sandaling dumating ang mga bisita, kailangang maglaho ni Criselda na parang usok. Pinagmumukha siyang katulong sa sarili niyang pamamahay upang bigyang daan ang perpektong imahe na gustong ipakita ni Lorenzo sa mundo.
Nararamdaman ni Criselda ang bawat pintig ng kanyang ugat sa kanyang sentido. Ang init ng kalan ay tila humahalo sa apoy ng galit na pilit niyang ikunukulong sa kanyang dibdib. Ang kanyang lalamunan ay tuyot at ang kanyang mga kamay ay nanginginig hindi dahil sa bigat ng kawali, kundi dahil sa bigat ng katotohanang bukas ng gabi. Ang mga taong pinaglilingkuran niya ngayon ay maaaring maging saksi sa kanyang pagkawala. Ang hapunan ay nagsimula sa pagdating ng mga sasakyang mararangya. Mula sa maliit na siwang ng pintuan ng kusina, nakita ni Criselda ang pagpasok ng isang babaeng hindi niya inaasahang makikita sa loob ng kanyang bahay ng ganito kaaga. Si Monique. Nakasuot si Monique ng isang hapit na dress na kulay ginto. Ang kanyang buhok ay nakaayos ng pangreyna at ang kanyang muka ay puno ng kumpiyansa. Pumasok siya hindi bilang isang bisita, kundi bilang isang may-ari. Nakita ni Criselda ang paghalik ni Monique sa pisngi ni Nanay Saling at ang malagkit na tingin na ibinigay nito kay Lorenzo sa harap mismo ng mga business partners. Meet our special consultant Monique Salvador. Anunsyo ni Lorenzo, ang kanyang boses ay puno ng sigla. Siya ang utak sa likod ng ating mga bagong marketing strategies. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Criselda. Consultant. Ang babaeng nagnakaw ng kanyang mukha sa bangko ay tinatawag na utak ng kumpanya. Criselda, ilabas mo na ang sabaw! Sigaw ni Nanay Saling mula sa dining area, na tila ba tinatawag ang isang alilang matagal nang hindi sumusunod. Dahan-dahang lumabas si Criselda mula sa kusina. Dala ang isang malaking bowl ng mainit na sinigang na hipon. Habang naglalakad siya patungo sa mahabang mesa, ang lahat ng mata ay lumingon sa kanya, ngunit walang nakakilala sa kanya bilang asawa ni Lorenzo. Para sa kanila, siya lamang ang manang na tagapagluto. Dahan-dahan ka naman, baka matapon, mataray na sabi ni Monique habang nakaupo sa tabi ni Lorenzo. Nang ilalapag na ni Criselda ang bowl sa gitna ng mesa, biglang iniurong ni Monique ang kanyang silya ng malakas, naging sanhi upang mawalan ng balanse si Criselda. Ang mainit na sabaw ay tumilamsik sa mga kamay at braso ni Criselda. Ang hapdi ay agad na gumuhit sa kanyang balat, isang matinding sakit na nagpadilim sa kanyang paningin. Ngunit walang sumaklolo, walang nagtanong kung ayos lang siya. Ay, pasensya na, masyado kasing masikip ang pwesto, sabi ni Monique. Ang boses ay puno ng pagmamaang-maangan habang pinupunasan ng isang maliit na tuldok ng sabaw sa kanyang gintong damit. Lorenzo, tingnan mo, muntik nang madumihan ang dress ko. Tumingin si Lorenzo kay Criselda, hindi nang may pag-aalala, kundi nang may matinding galit. Mag-ingat ka naman. Umalis ka na nga rito. Baka kung ano pa ang mabasag mo. Linisin mo ang sarili mo sa kusina. Tumalikod si Criselda. Ang bawat hakbang palayo sa mesa ay tila isang paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang pako. Pagdating sa kusina, agad niyang itinapat ang kanyang mga braso sa dumadaloy na tubig mula sa gripo. Ang lamig ng tubig ay hindi sapat para pawiin ang hapdi ng kanyang balat, lalo na ang hapdi ng kanyang nadurog na puso. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa tubig. Ang kanyang mga mata ay naniningkad na sa galit. Hindi na ito ang Criselda na iiyak sa sulok. Ito na ang Criselda na natututong kagatin ang kamay na nananakit sa kanya. Maari ba akong makahingi ng isang basong tubig? Isang malalim at kalmadong boses ang narinig ni Criselda mula sa pintuan ng kusina. Lumingon siya at nakita ang isa sa mga business partners ni Lorenzo, si Mr. Arnaldo, isang matandang lalaki na may seryosong muka at mga matang tila nakakabasa ng lihim. Opo, sir. Isang sandali lang po, sabi ni Criselda habang mabilis na pinupunasan ang kanyang mga braso. Nang iabot ni Criselda ang baso, hinawakan ni Mr. Arnaldo ang kanyang kamay nang saglit, sapat na para mapansin ang pamumula ng kanyang balat dahil sa sabaw. Tumingin ang matanda
ng diretso sa kanyang mga mata. Masyadong mahal ang presyong ibinabayad mo sa bahay na ito, Criselda. Bulong ng matanda. Isang bulong na sapat lamang para marinig niya. Nanlaki ang mga mata ni Criselda. Kilala niyo po ako? Kilala ko ang tatay mo. At alam kong hindi ikaw ang babaeng ipinapakilala ni Lorenzo sa labas, sabi ni Mr. Arnaldo habang ibinabalik ang baso. Mag-ingat ka bukas sa resort. Hindi lahat ng tubig ay nakakapawi ng uhaw. Ang iba ay ginagamit para lunurin ang katotohanan. Bago pa man makapagtanong si Criselda, tumalikod na ang matanda at bumalik sa dining area. Iniwan si Criselda na nanginginig sa gitna ng kusina. Ang babala ni Mr. Arnaldo ay tila isang huling piraso ng puzzle na kailangan niya. Hindi siya nag-iisa. May nakakaalam. Ngunit ang takot ay muling bumalik nang marinig niya ang boses ni Monique mula sa pasilyo, papalapit sa kusina. Pumasok ang babae, ang kanyang nangiti ay wala na. Pinalitan ng isang mukhang kasing talim ng labaha. Akala mo ba, hindi ko alam ang ginagawa mo? Bulong ni Monique habang dahan-dahang lumalapit kay Criselda. Nakita kita sa bangko, Criselda. At alam kong nagsumbong ka kay Lolo Ben. Pero huli na ang lahat. Bukas, pagkatapos ng outing sa resort, ang tanging matitira sa'yo ay isang malamig na alaala. Habang ako na ang magiging tunay na Mrs. Valderrama. Kinuha ni Monique ang isang maliit na kutsilyo sa mesa at nilaro-laro ito sa kanyang mga daliri. Huwag kang susubok na tumakas, dahil kung gagawin mo yon, sisiguraduhin ni Lorenzo na ang nanay mo sa probinsya ang unang makakatikim ng lupit namin. Ang bawat salita ni Monique ay tila isang hatol ng kamatayan. Ang katahimikan sa loob ng kusina ay naging kasing bigat ng semento, habang ang tunog ng tawanan mula sa kabilang kwarto ay tila isang nakakatakot na background music sa isang paparating na trahedya. Paano lalaban ang isang anino kung ang mismong dilim ay gustong pumatay sa kanya? At ano ang ibig sabihin ni Mr. Arnaldo sa kanyang babala? Huwag kang malikot, honey. Lalagyan ko lang ng gamot ang iyong braso para hindi magmantsa ang sugat mo. Ang boses ni Lorenzo ay kasing lamig ng dampi ng ointment sa namumulang balat ni Criselda. Nakaupo sila sa gilid ng kanilang kama sa loob ng silid na saksi sa 15 taon ng kanilang pagsasama. Sa ilalim ng madilim na liwanag ng lampara, ang mga mata ni Lorenzo ay tila puno ng pagsisisi, ngunit alam ni Criselda na ang bawat haplos nito ay hindi galing sa pag-ibig, kundi mula sa pangangailangang panatilihing buo ang kanyang biktima hanggang sa dumating ang takdang oras. Habang maingat na ipinapahid ni Lorenzo ang cream, nararamdaman ni Criselda ang matinding pagnanais na bawiin ang kanyang kamay at isampal ito sa mukha ng asawa. Ang bawat sentimetro ng kanyang balat na hinahawakan ni Lorenzo ay tila kinakaliskisan ng isang ahas. Ang hapdi ng paso ay walang-wala kumpara sa hapdi ng katotohanang ang lalaking naglalagay ng gamat sa kanyang sugat ay siya ring lalaking naghahanda ng kanyang libingan. Pasensya na sa inasal ni Monica kanina. Masyado lang siyang mabilis kumilos. Hindi niya sinasadya. Pagpapatuloy ni Lorenzo. Ang kanyang boses ay may himig ng paglalambing na dati-rati ay nagpapalambot sa puso ni Criselda. Bukas, sa resort, babawi ako sa'yo. Tayong dalawa lang ang maglalakad sa Pampang. Gusto kong makita kang masaya, Criselda. Tumitig si Criselda sa mga mata ni Lorenzo. Naghahanap ng kahit katiting na bakas ng konsensya, ngunit wala siyang nakita, kundi ang isang madilim na kawalan. Ang bawat salita nito ay tila isang matamis na lason na dahan-dahang itinataksil ang kanyang pandinig. Salamat, Lorenzo. Naniniwala naman ako sa'yo. Ang sagot ni Criselda ay halos isang bulong, isang pagsisinungaling na kailangan niyang gawin upang mabuhay. Hinalikan ni Lorenzo ang kanyang noo, isang halik na tila tatak ng isang hatol bago ito humiga at dahan-dahang nakatulog. Ngunit si Criselda ay nanatiling dilat sa dilim. Ang kanyang braso, bagaman may gamot,
ay tila nag-aalab pa rin. Sa katahimikan ng gabi, narinig niya ang bawat tibok ng kanyang puso na tila isang orasan na bumibilang sa huling 24 na oras ng kanyang buhay. Ang pag-ibig ba ay sadyang bulag o sadyang pinipili nating huwag tumingin sa bangin hanggang sa mahulog na tayo? Nang sumapit ang madaling araw, habang mahimbing pa ang tulog ni Lorenzo, dahan-dahang bumangon si Criselda. Maingat ang bawat galaw niya. Tinitiyak na walang anumang tunog ang makakagising sa asawa. Nagtungo siya sa banyo at kinuha ang isang maliit na plastic na may lamang mga ebidensyang nakalap niya, ang mga litrato ng insurance policy at ang note ni Monique. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Kinuha niya ang kanyang lumang wedding ring, isang simpleng ginto na sumisimbolo sa kanyang katapatan, at inilapag ito sa ibabaw ng sink. Tiningnan niya ito ng matagal bago niya ito itinago sa loob ng kanyang medyas. Ito ang kanyang magiging anting-anting, ang magpapaalala sa kanya na ang Criselda na ikinasal sa pag-ibig ay patay na, at ang Criselda na nabubuhay para sa hustisya ang siyang dapat magtagumpay. 6:00 ng umaga nang simulan nilang i-load ang mga gamit sa sasakyan. Ang kalsada patungo sa resort ay mahaba at palikuliko, dumadaan sa mga gilid ng bundok na may matatarik na bangin. Nakaupo si Criselda sa likod, habang si Lorenzo ang nagmamaneho at si Monique ay nasa passenger seat, nagkukunwaring nag-aayos ng itinerary pero paminsan-minsan ay sumusulyap sa rearview mirror para ngisihan si Criselda. Ang ganda ng view rito. Di ba, Criselda? Tanong ni Monique. Ang boses ay puno ng mapanuyang kagalakan. Ang sarap isipin na dito tayo magpapalipas ng oras. Tahimik, malayo sa lahat, walang makakaistorbo. Hindi sumagot si Criselda. Nakatingin lang siya sa labas ng bintana, pinagmamasdan ng mga puno na mabilis na naglalaho sa kanyang paningin. Ang bawat pag-ikot ng gulong ay tila paglapit sa kailaliman. Nang marating nila ang resort, lalong naramdaman ni Criselda ang panlalamig. Ang lugar ay isang liblib na villa na nakatayo sa gilid ng isang talampas kung saan ang mga alon ng dagat sa ibaba ay marahas na humahampas sa mga bato. Ang tunog ng dagat ay hindi nakaka-relax. Ito ay tila isang galit na ungol na naghihintay ng biktima. Masyadong malayo ang ibang Villa Lorenzo, puna ni Criselda habang tinitingnan ang paligid. Tila tayo lang ang tao rito. Iyon ang point, honey. Privacy. Sagot ni Lorenzo habang kinukuha ang mga susi mula sa isang caretaker na mabilis ding umalis pagkatapos iabot ang mga ito. Pumasok sila sa loob ng villa. Ang amoy ng luma at dagat ay humahalo sa bango ng mga bulaklak na sadyang inayos sa mesa. Pagkalapag ng mga gamit, agad na niyaya ni Lorenzo si Criselda na lumabas sa balkonahe. Ang balkonaheng nakadungaw ng direkta sa matarik na bangin. Tingnan mo ang dagat, Criselda. Napakaganda, sabi ni Lorenzo habang iniaabot ang isang baso ng juice sa asawa. Tinitigan ni Criselda ang baso. Ang likido ay kulay kahel, tila masarap at nakakauhaw. Ngunit napansin niya ang isang maliit na butil ng puting pulbos na hindi pa tuluyang natutunaw sa gilid ng baso. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Criselda ang kamay ni Lorenzo sa kanyang likuran. Dahan-dahang itinutulak siya patungo sa pasamano ng balkonahe. Ang hangin ay malakas, tinatangay ang kanyang buhok, habang ang tunog ng mga alon sa ibaba ay tila tumatawag sa kanyang pangalan. Inumin mo na, honey, para makapag-relax ka na ng tuluyan. Bulong ni Lorenzo sa kanyang tainga. Itinaas ni Criselda ang baso. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Tumingin siya kay Lorenzo at sa unang pagkakataon, ang asawa ang nakakita ng takot. Hindi sa mga mata ni Criselda, kundi sa sarili niyang refleksyon sa mga mata ng babaeng binalak niyang patayin. Sige na, Criselda. Ubusin mo na yan para gumaan ang pakiramdam mo. Ang boses ni Lorenzo ay kasing talim ng isang malamig na patalim na dahan-dahang idinidiin sa lalamunan ni Criselda.
Nararamdaman niya ang init ng hininga ng asawa sa kanyang pisngi, habang ang mga daliri nito ay nananatiling nakapatong sa kanyang balikat. Tila ba tinitiyak na walang kawala ang biktima sa gilid ng balkonahe. Sa ibaba, ang marahas na paghampas ng mga alon sa matutulis na bato ay naglalabas ng mga puting bula, tila isang nagugutom na halimaw na naghihintay sa kanyang pagbagsak. Tumingin si Criselda sa loob ng baso. Ang kulay kahel na likido ay tila kumukutitap sa ilalim ng sikat ng araw. Ngunit para sa kanya, ito ang kulay ng kanyang katapusan. Ang maliit na butil ng puting pulbos na nakadikit sa gilid ng kristal ay nagsisilbing saksi sa tindi ng kasamaan ng lalaking nangako sa kanyang dambana. Bakit hindi mo ako masabayan, Lorenzo? Ang tanong ni Criselda ay halos isang bulong. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na tinatangayan ng malakas na hangin ng dagat. Kung para ito sa ating dalawa, uminom din tayo pareho, gaya ng dati. Naramdaman ni Criselda ang bahagyang pagtigas ng katawan ni Lorenzo. Ang mapagkunwari nitong nangiti ay dahan-dahang naglaho, pinalitan ng isang malamig na titig na tila ba tinitingnan niya ang isang kagamitang sira na at kailangang itapon. Huwag ka ng maraming arte, Criselda. Alam mo namang mahina ang sikmura ko sa ganitong inumin. Sagot ni Lorenzo. Ang kanyang boses ay wala na ang tamis. Tila ba ang bawat salita ay gawa sa matigas na bato. Biglang bumukas ang pintuan ng balkonahe at pumasok si Monique. Suot ang kanyang salamin na kulay itim habang naglalakad nang may kumpiyansa na tila ba siya na ang reyna ng villa. Lorenzo, ang tagal naman yan. May mga bisita tayong darating sa ibaba. Tapusin mo na ang dapat tapusin. Ang pagpasok ni Monique ay naging mitya ng isang mabilis na pangyayari. Sa tindi ng kaba at sa pagnanais na mabuhay, sinadya ni Criselda na manginig ang kanyang kamay. Ang baso ay dahan-dahang dumulas sa kanyang mga daliri. Ang tunog ng pagtama ng kristal sa sementong sahig ng balkonahe ay lumikha ng matitinis na piraso na nagliparan sa paligid. Kasunod ng pagkalat ng malapot na likido na tila isang mantsa ng kataksilan, ang bango ng juice ay humalo sa amoy ng alat ng dagat. Ay, pasensya na, Lorenzo. Nadulas ang kamay ko, sabi ni Criselda. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng takot, habang ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang tadyang. Ang mukha ni Lorenzo ay namula sa matinding galit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa nabasag na baso. Wala ka talagang silbi. Kahit paghawak ng baso, hindi mo magawa ng tama. Akmang susunggaban ni Lorenzo ang braso ni Criselda nang biglang tumunog ang telepono sa loob ng villa. Isang malakas at tuloy-tuloy na tunog na tila isang hiyaw ng babala. Mabilis na nagkatinginan sina Lorenzo at Monique. Sino yan? Sabi ko, walang dapat makaalam na narito tayo. Asik ni Lorenzo kay Monique bago ito mabilis na pumasok sa loob para sagutin ang tawag. Naiwan si Criselda sa balkonahe kasama si Monique. Ang babaeng nagnakaw ng kanyang pangalan ay lumapit sa kanya. Ang amoy ng mamahaling pabango nito ay tila nanununtok sa gitna ng sariwang hangin. Akala mo ba nakalusot ka na? Bulong ni Monique. Ang kanyang boses ay kasing talim ng labaha. Kahit mabasag mo ang lahat ng baso sa mundong ito, hindi mo mababago ang katotohanang nakapirma ka na. Ang iyong kamatayan ay pera na para sa amin. Isang pagkakamali mo lang sa loob ng bahay na ito at sisiguraduhin kong sabangin ka talaga, pupulutin. Hindi sumagot si Criselda. Nakatingin lang siya sa mga piraso ng baso sa sahig. Sa gitna ng takot, naalala niya ang bulong ni Mr. Arnaldo. Hindi lahat ng tubig ay nakakapawi ng uhaw. Ang iba ay ginagamit para lunurin ang katotohanan. Narinig ni Criselda ang sigaw ni Lorenzo mula sa loob. Ano? Anong ibig mong sabihin
na may mga pulis na nagtatanong sa opisina. Ang panlalamig ni Criselda ay napalitan ng isang mabilis na pag-asa. Lolo Ben? O si Mr. Arnaldo? Hindi niya alam kung sino ang kumikilos sa likod, ngunit alam niyang kailangan niyang samantalahin ang kaguluhan. Habang abala ang dalawa sa pag-uusap sa loob, mabilis na lumapit si Criselda sa bag ni Monique na naiwan sa isang silya sa balkonahe. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang dahan-dahang binubuksan ang zipper. Doon, sa ilalim ng mga kolorete at alahas, nakita niya ang isang pamilyar na kulay ng folder. Ang kanyang orihinal na marriage contract at ang titulo ng lupa sa probinsya. Narinig ni Criselda ang papalapit na yabag ni Lorenzo. Wala siyang oras para itago ang folder. Mabilis niyang kinuha ang mga papel at isinuksok sa loob ng kanyang suot na jacket. Ang bawat paggalaw ng papel ay tila isang malakas na ingay sa kanyang pandinig. Pumasok si Lorenzo sa balkonahe. Ang kanyang mukha ay puno ng tensyon at kaba. Kailangan nating umalis dito. Ngayon din, may problema sa Maynila. Hinablot ni Lorenzo ang braso ni Criselda ng napakahigpit, sapat na para maramdaman niya ang sakit na gumuguhit sa kanyang kalamnan. Huwag kang gagawa ng kahit anong ingay habang nasa sasakyan tayo, maliwanag ba? Kapag nagkamali ka, hindi lang ikaw ang mawawala sa mundong ito. Habang hinitila siya pababa ng villa, naramdaman ni Criselda ang bigat ng mga dokumento sa kanyang dibdib. Hawak na niya ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit nasa loob pa rin siya ng hawla ng mga buwaya. Nang sumakay sila sa sasakyan, napansin ni Criselda ang isang itim na kotse na nakaparada sa di kalayuan, isang kotseng tila kanina pa sumusunod sa kanila. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay kasing bigat ng semento, habang ang bawat hininga ni Lorenzo ay puno ng nagngangalit na galit. Bakit mo dinala ang bag mo sa harap, Monique? Tanong ni Lorenzo habang nagmamaneho ng mabilis sa gilid ng bangin. Wala lang. Gusto ko lang hawak ang gamit ko. Sagot ni Monique. Ngunit biglang nanlaki ang mga mata nito nang mapansin ang nakabukas na zipper ng kanyang bag. Dahan-dahang lumingon si Monique sa likuran kung saan nakaupo si Criselda. Ang mga mata ng dalawang babae ay nagtagpo. At sa sandaling iyon, alam ni Monique na nakuha na ni Criselda ang mga ebidensya. Lorenzo, itigil mo ang sasakyan. Bulong ni Monique. Ang boses ay puno ng panganib. May kinuha ang asawa mo sa bag ko. Ramdam ni Criselda ang biglang pag-angat ng kanyang katawan mula sa upuan nang dumiin ang paa ni Lorenzo sa preno. Ang mga gulong ng sasakyan ay humiwa sa tuyong aspalto. Lumikha ng isang mahaba at madiing pag-inggit na naglabas ng amoy ng nasusunog na goma. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay tila isang sumasabog na bulkan, habang ang tanging naririnig ay ang mabilis at mabigat na paghinga ni Lorenzo. Ibigay mo sa akin yan, Criselda. Ngayon din, ang boses ni Lorenzo ay hindi na ang boses ng asawang mapagmahal. Ito ay boses ng isang estranghero na puno ng nagngangalit na puot. Dahan-dahang lumingon si Monique mula sa passenger seat. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang bawat guhit ng kanyang mukha ay puno ng pangungutya at pagbabanta. Akala mo ba matatalo mo kami sa laro na ito? Isang hamak na asawa ka lang na walang alam, kundi ang magluto at maglinis. Ibigay mo ang folder. Hinigpitan ni Criselda ang yakap sa mga dokumentong nakatago sa ilalim ng kanyang jacket. Nararamdaman niya ang matigas na gilid ng folder na tumutusok sa kanyang dibdib. Ngunit ang sakit na yon ay nagsilbing angkla niya sa realidad. Hindi siya pwedeng bumitaw. Kung bibitaw siya ngayon, hindi lang ang kanyang pangalan ang mawawala, kundi ang huling pagkakataon niyang mabuhay ng malaya. Hindi ko ito ibibigay, Lorenzo. Ang boses ni Criselda ay mahina, ngunit may lalim na ngayon lang niya naramdaman. Ang mga papel na ito, ang katibayan na ninakawan niyo ako, na binalak niyo akong patayin para sa pera. Isang malakas na hampas sa manibela ang ginawa ni Lorenzo na nagpayanig sa loob ng sasakyan. Mabilis itong lumingon at hinablot ang braso ni Criselda.
Ang higpit ng pagkakahawak nito ay tila dudurog sa kanyang mga buto, isang uri ng hapdi na nagpaalala sa kanya ng lahat ng taon ng kanyang pananahimik at pagtitiis. Pera ko ang ginamit para sa lahat ng ito. Utang mo sa akin ang bawat butil ng kanin na kinakain mo. Sigaw ni Lorenzo habang pilit na kinukuha ang folder. Akin ang pangalang Valderrama. At kung gusto kong ibigay yun kay Monique, wala kang magagawa. Sa gitna ng kaguluhan at paghila ni Lorenzo, nakita ni Criselda ang pagkakataon. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan at mabilis na bumaba. Kahit na ang kanyang mga binti ay nanginginig sa takot. Tumakbo siya patungo sa gilid ng kalsada, sa gilid ng talampas, kung saan ang dagat ay tila naghihintay sa kanya sa ibaba. Criselda! Bumalik ka rito! Sigaw ni Monique habang sumusunod sa kanya. Ang takong ng sapatos nito ay tumatama sa aspalto ng mabilis at madiin. Nakarating si Criselda sa dulo ng kalsada. Wala na siyang matatakbuhan. Sa kanyang likuran ay ang matarik na bangin at sa kanyang harapan ay ang dalawang tao na itinuring niyang pamilya, ngunit ngayon ay mga kaaway na handang pumatay. Ang hangin mula sa dagat ay malakas na humahampas sa kanyang mukha. Tinatangay ang kanyang buhok at tila ibinubulong ang panganib ng kanyang kinatatayuan. Dahan-dahang lumapit si Lorenzo. Ang kanyang mga kamay ay nakataas na, tila ba sinusubukang amuin ng isang mailap na hayop, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling mapanganib. Criselda, honey, huwag kang gumawa ng eksena. Ibigay mo lang ang folder at pag-uusapan natin ito ng maayos. Ayaw mo namang mag-alala ang nanay mo sa probinsya, di ba? Nang marinig ni Criselda ang pagbanggit sa kanyang ina, isang matinding galit ang sumabog sa kanyang puso. Ang paggamit sa kanyang mahal sa buhay para i-blackmail siya ang naging huling mitya ng kanyang pasensya. Huwag mong madamay-damay ang nanay ko, Lorenzo. Hiyaw ni Criselda. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang pumatak hindi dahil sa takot, kundi dahil sa labis na pagkasuklam. Napakasama mo. Ninakaw niyo ang lahat sa akin, pero ang dangal ko, hindi niyo makukuha yan. Itinaas ni Criselda ang folder sa itaas ng bangin. Ang bawat piraso ng papel ay tila sumasayaw sa hangin. Isang hakbang pa, Lorenzo, at itatapon ko ito sa dagat. Wala kayong makukuha. Walang insurance, walang pera, walang kahit ano. Napatigil si Lorenzo. Ang kanyang mukha ay namutla. Alam niyang ang lahat ng kanyang pinaghirapang kasinungalingan ay nakasalalay sa mga kamay ng babaeng dati niyang minamaliit. Sa sandaling iyon, isang matinding liwanag mula sa malayo ang tumama sa kanilang mga mata. Isang itim na kotse ang mabilis na papalapit sa kanila. Ang tunog ng makina nito ay tila isang paparating na bagyo. Mabilis na huminto ang kotse sa tabi ng sasakyan ni Lorenzo at bumaba ang isang lalaking nakauniporme. Kasunod ang isang taong hindi inaasahan ni Lorenzo na makikita sa lugar na yon. Itigil niyo yan! Isang matatag at pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw sa paligid. Si Mr. Arnaldo, kasama ang ilang mga tauhan na mukhang mga awtoridad. Ngunit sa gitna ng pagkalito ni Lorenzo, isang mabilis na paggalaw ang ginawa ni Monique. Sinunggaban niya si Criselda, pilit na inaagaw ang folder. Sa tindi ng kanilang pagbubuno sa gilid ng talampas, nawalan ng balanse ang dalawa. Nararamdaman ni Criselda ang pagdausdos ng kanyang mga paa sa malambot na lupa sa gilid ng bangin. Ang bawat butil ng lupa na nahuhulog ay tila isang babala ng kamatayan. Ang huling naramdaman ni Criselda ay ang marahas na pagyakap ng malamig na tubig sa kanyang buong katawan. Ang bawat lamat ng sakit sa kanyang puso ay tila nalunod sa biglaang katahimikan ng kailaliman. Sa ilalim ng dagat, walang sigaw ni Lorenzo, walang pangungutya ni Monique, at walang mabigat na pasanin ng isang nakaw na pangalan. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang tibok ng sarili niyang puso na unti-unting bumabagal habang ang liwanag mula sa ibabaw
ay dahan-dahang naglalaho. Tila isang bituin na pundi na sa dilim, ngunit sa itaas ng bangin. Ang kaguluhan ay tila isang apoy na hindi mamatay-matay. Ang mga papel! Monique! Ang mga papel! Ang hiyaw ni Lorenzo ay umalingaw-ngaw sa paligid. Puno ng desperasyon, hindi para sa asawang nahulog, kundi para sa folder na hawak nito. Dumukwang siya sa gilid ng talampas. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang pilit na hinahanap sa malalaking alon ang puting folder na tila tiket niya patungo sa kaligtasan. Nanginginig si Monique habang nakatayo malapit sa sasakyan. Ang kanyang gintong damit ay gusot-gusot at may bakas ng putik. Wala na, Lorenzo. Nahulog siya. Patay na siya. Ang kanyang boses ay tila isang matinis na hiyaw ng isang taong nawawala sa sarili. Kailangan nating umalis dito. Ang mga pulis. Hindi tayo aalis nang wala ang ebidensya, sagot ni Lorenzo. Ang kanyang muka ay naging parang isang halimaw sa tindi ng kasakiman. Ngunit bago pa siya makakilos, ang mga yabag ng mga awtoridad ay mabilis na lumapit sa kanila. Ang tunog ng mga radyo at ang utos na itaas ang kanilang mga kamay ay naging huling musika ng kanilang pansamantalang tagumpay. Mula sa itim na sasakyan, dahan-dahang bumaba si Mr. Arnaldo. Sa tabi niya ay isang taong nakasuot ng luma, ngunit malinis na barong, si Lolo Ben. Ang matanda ay nakatingin sa dagat. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot, ngunit may kasamang pananalig. Huli na ang lahat, Lorenzo, sabi ni Mr. Arnaldo. Ang boses ay kasing lamig ng simoy ng dagat. Ang bawat pirasong ninakaw nyo ay may katumbas na pananagutan, at ang babaeng binalak niyong burahin sa mundo, siya ang magiging mitya ng inyong pagbagsak. Samantala, sa isang liblib na bahagi ng dalampasigan, malayo sa pinangyarihan ng trahedya, isang bangka ang tahimik na dumaong sa mabuhanging pampang. Dalawang lalaki ang mabilis na binuhat ang isang walang malay na katawan mula sa tubig. Ito ay si Criselda. Maputla, basang-basa, ngunit ang kanyang mga daliri ay nananatiling nakakuyom. Tila ba may hawak na isang mahalagang bagay na hindi niya bibitawan kahit sa harap ng kamatayan. Paglipas ng ilang oras, dahan-dahang iminulat ni Criselda ang kanyang mga mata. Hindi ang marangyang kisame ng kanilang bahay ang kanyang nakita, kundi ang bubong na gawa sa nipa at kawayan. Ang amoy ng tuyong dahon at ang sariwang hangin ng probinsya ang bumati sa kanyang pandama. Naramdaman niya ang matinding hapdi sa kanyang buong katawan. Bawat kalamnan ay tila binugbog ng malalaking alon. Sinubukan niyang bumangon, ngunit ang kanyang lakas ay tila isang kandilang paubos na ang mitya. Huwag ka munang gumalaw, anak. Ligtas ka na. Isang boses ng isang matandang babae ang narinig niya mula sa gilid. Tumingin si Criselda at nakita ang isang matanda na may mapayapang mukha. Ang balat nito ay kulubot, na parang balat ng isang puno, ngunit ang mga mata ay puno ng init at pagkalinga. Inabutan siya nito ng isang baso ng maligamgam na tubig. Nasaan ako? Bulong ni Criselda. Ang kanyang lalamunan ay tila binarahan ng mga butil ng asin. Nasa mabuting kamay ka. Ipinagbilin ka sa amin ni Ben. Sagot ng matanda. Sabi niya, kailangan mong magpalakas dahil ang laban mo ay hindi pa tapos. Sa labas ng pintong ito, ang mundo ay naniniwalang patay na ang Criselda Valderrama. Napahawak si Criselda sa kanyang dibdib. Wala na roon ang folder, wala na roon ang mga dokumento. Isang matinding takot ang gumapang sa kanya, ngunit bago pa siya magpanik, itinaas ng matanda ang isang basang plastic na folder na nakapatong sa mesa. Huwag kang mag-alala. Ang mga papel na ito, ang unang sumuko sa dalampasigan bago ka pa namin nakuha. Sabi ng matanda ng may ngiti. Kinuha ni Criselda ang folder. Basang-basa ang mga papel, ngunit ang mga titik ay nananatiling malinaw. Ang kanyang pangalan, ang kanyang dangal,
hawak pa rin niya ang mga ito. Sa sandaling iyon, isang panibagong uri ng katahimikan ang bumalot kay Criselda. Hindi ito ang katahimikan ng takot o ng pagsuko. Ito ang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Namatay ang Criselda na sunod-sunuran, ang Criselda na madaling saktan doon sa kailaliman ng dagat. Ang Criselda na nagising sa kubong ito ay isang babaeng wala nang kailangang patunayan sa kahit kanino, kundi sa sarili niya. Anong balak mo ngayon, Criselda? Tanong ng matanda habang inihahanda ang isang simpleng lugaw. Tumingin si Criselda sa bintana, kung saan ang dagat ay nananatiling tahimik, tila ba nagtatago rin ng kanyang mga lihim. Ang kanyang wedding ring na dati ay nasa kanyang medyas ay hawak na niya ngayon. Inilagay niya ito sa kanyang palad at unti-unting isinara ang kanyang kamao. Hahayaan ko silang magdiwang sa aking kamatayan. Ang boses ni Criselda ay malamig. Walang anumang bahid ng pag-aalinlangan. Hahayaan ko silang isiping malaya na sila. Dahil ang pinakamatinding kalaban ay ang kalabang hindi nila nakikita. Babalik ako, hindi bilang asawa, kundi bilang ang multo na susunod sa bawat hakbang nila hanggang sa sila mismo ang humingi ng kapatawaran sa lupang tinatapakan ko. Patay na ang asawa ko. At kasabay ng kanyang pagkawala ay ang pagkadurog ng aking mundo. Ang boses ni Lorenzo sa radyo ay tila isang malupit na biro na humihiwa sa katahimikan ng maliit na kubo. Nakaupo si Criselda sa gilid ng papag. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa telang kumot habang nakikinig sa balita. Nararamdaman niya ang bawat salita ni Lorenzo, ang bawat peking hikbi, ang bawat panginginig ng boses nito, bilang isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema. Ang lalaking ito na nagtangkang lunurin siya sa dilim ng dagat ay ngayon ay nagpapakita ng mukha ng isang nagluluksang asawa sa harap ng buong bansa. Sa labas ng kubo, ang tunog ng banayad na hampas ng mga alon sa pampang ay tila isang uyayi na nagpapaalala sa kanya ng kanyang muntik ng kamatayan. Ang amoy ng tuyong alat at lansa ng dagat ay nananatiling nakadikit sa kanyang balat. Isang permanenteng marka ng kanyang muling pagsilang mula sa kailaliman. Ang kapal ng mukha niya, bulong ni Criselda. Ang kanyang boses ay paos, tila may mga gasgas ng buhangin, ngunit may talim na hindi kailanman narinig sa kanya noon. Pinapatay niya ako sa salita, matapos niyang subukang patayin ako sa gawa. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng kubo. Pumasok si Lolo Ben, bit-bit ang isang maliit na supot ng mga gamot at ilang piraso ng tinapay. Ang matanda ay tila mas tumanda pa sa loob ng ilang araw. Ang mga guhit sa kanyang noo ay mas malalim. Dala ang bigat ng lihim na kanilang itinatago. Huwag mo nang pakinggan yan, Criselda. Ang kasinungalingan ay may sariling hangganan, sabi ni Lolo Ben habang inilalapag ang dala sa mesa. Lolo Ben, kailan ang memorial service? Tanong ni Criselda. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa lumang radyo. Sa makalawa, sagot ng matanda pagkatapos ng isang mahabang buntong hininga. Gaganapin ito sa katedral. Sabi ni Lorenzo, gusto niyang bigyan ka ng pinakamarangyang hantungan. Pero ang totoo, gagamitin niya ang pagkakataong yon para ipakita sa mga investors na siya ay biktima rin ng tadhana. Isang biyudong kailangang suportahan. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Criselda. At si Monique? Nasaan ang babaeng nagnakaw ng mukha ko? Nasa tabi niya, Criselda, nagpapanggap na pinsan at support system. Ang balita ay pagkatapos ng luksa, anunsyo na ng kanilang kasal. Gagamitin nila ang insurance money mo para pambayad sa mga utang ng kumpanya na sila rin naman ang gumawa. Nararamdaman ni Criselda ang matinding hapdi sa kanyang lalamunan, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa nag-aalab na puot. Ang kanyang wedding ring na ngayon ay nakatali sa isang pirasong pisi sa kanyang leeg ay tila bumibigat sa bawat segundo. Ang simbolong ito ng kanyang pag-ibig ay naging isang sumpa na nagpapaalala sa kanya
ng bawat kasinungalingang pinaniwalaan niya. Tumayo si Criselda, kahit na ang kanyang mga binti ay nanginginig pa sa panghihina. Lumapit siya sa isang maliit na salamin na nakasabit sa dingding ng kubo. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang Criselda na maingat mag-ayos ng buhok at laging nakangiti. Ang mukha niya ay may mga gasgas. Ang kanyang mga mata ay malalim at madilim. Tila ba ang dagat ay nag-iwan ng bahagi ng kanyang misteryo sa loob niyon. Kailangan kong pumunta roon, Lolo Ben, sabi ni Criselda. Ang kanyang tinig ay malamig at puno ng determinasyon. Masyadong mapanganib, anak. Kapag nakita ka nila, hindi sila magdadalawang isip na tapusin ang sinimulan nila. Babala ng matanda. Hindi nila ako makikilala. Ang Criselda na kilala nila ay patay na. Ang pupunta roon ay ang multo na magsisimulang gumiba sa kanilang tore ng kasinungalingan. Sagot ni Criselda habang hinahaplos ang kanyang mga sugat sa braso. Kailangan kong makita kung paano nila ako ililibing habang sila ay nagdiriwang. Ang tunay na kamatayan ay hindi ang paghinto ng tibok ng puso, kundi ang marinig ang sarili mong pangalan na idinadamay sa isang malaking kasinungalingan habang ikaw ay nakakulong sa dilim. Nararamdaman ni Criselda ang mabilis na pag-akyat ng kaba sa kanyang lalamunan. Tila isang mailap na hayop na gustong kumawala. Ang bawat salita ng lalaki sa labas ay tila isang kidlat na nagpaliwanag sa panganib ng kanyang kinaroroonan. Napatingin siya sa kanyang mga pinutol na buhok sa sahig, mga itim na hibla na tila mga bangkay ng kanyang nakaraan. Hawak pa rin niya ang gunting. Ang talim nito ay nanginginig sa pagitan ng kanyang mga daliri. Ben! Alam kong hindi mo ako gustong galitin! Muling sigaw ng lalaki. Sa pagkakataong ito, nakilala ni Criselda ang boses. Si Dante, ang tauhan ni Lorenzo na palaging may dala ng amoy ng sigarilyo at panganib. Ang tunog ng bawat mabigat na hakbang nito sa tuyong dahon sa labas ay tila isang orasan na bumibilang sa huling sandali ng kanilang katahimikan. Hinawakan ni Lolo Ben ang balikat ni Criselda. Ang kanyang mga kamay ay magaspang ngunit puno ng proteksyon. Pumunta ka sa likod, anak. Sa ilalim ng mga basket ng tuyong isda, may isang maliit na siwang sa dingding. Tumakbo ka patungo sa kakahuyan at huwag kang lilingon. Pero Lolo Ben, paano kayo? Ang bulong ni Criselda ay puno ng takot para sa matandang nagligtas sa kanya. Huwag mo akong alalahanin. Ako ang bahala rito. Tandaan mo ang address ni Mr. Arnaldo. Doon ka magtago. Utos ng matanda bago dahan-dahang lumabas ng pinto upang harapin ang panganib. Naiwan si Criselda sa loob ng madilim na kubo. Naririnig niya ang pagbukas ng pinto at ang mainit na singasing ng hangin mula sa labas. Mula sa isang maliit na butas sa dingding, nakita niya ang matangkad at nakakatakot na anino ni Dante. Hawak nito ang isang liyab ng lighter. Ang maliit na apoy ay tila isang nanunuksong mata sa dilim. Nasaan siya, Ben? Huwag mo akong lokohin. May nakakita sa inyo sa pampang. Asik ni Dante habang itinutulak ang matanda. Ang tunog ng pagtama ng likod ni Lolo Ben sa kawayang dingding ay nagpadurog sa puso ni Criselda. Wala rito ang hinahanap mo, Dante. Ang dagat na ang kumuha sa kanya. Ang boses ni Lolo Ben ay matatag, kahit na naririnig ni Criselda ang panginginig sa paghinga nito. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Criselda ang isang matinding galit na namumuo sa kanyang dibdib. Gusto niyang lumabas, gusto niyang itarak ang gunting sa leeg ng lalaking nananakit sa kanyang tagapagligtas. Ngunit naalala niya ang kanyang sumpa. Kung lalabas siya ngayon, mamatay siyang isang biktima. Kailangan niyang mabuhay para maging isang parusa. Dahan-dahan, siyang gumapang patungo sa likuran ng kubo. Ang amoy ng tuyong isda ay naging panangga niya sa kanyang pagtakas. Isinuksok niya sa loob ng kanyang damit ang basang folder at ang misteryosong susi mula kay Mr. Arnaldo. Sa bawat paggalaw niya, tinitiyak niyang walang anumang ingay ng pagkiskis ng damit sa kawayan ang maririnig.
Nang makalabas siya sa maliit na siwang, sinalubong siya ng madilim na kakahuyan. Ang mga sanga ng puno ay tila mga kamay na gustong humila sa kanya pabalik. Ngunit ang takot na muling mahulog sa kamay ni Lorenzo ang nagtulak sa kanya. Tumakbo siya ng walang tsinelas, ang bawat tusok ng matatalim na bato at tinik sa kanyang mga paa ay hindi niya inalintana. Ang hapdi ng kanyang mga sugat ay nagsilbing gasolina sa kanyang nag-aapoy na determinasyon. Naririnig niya ang sigawan sa likuran. Kasunod ang isang tunog na nagpapatigil sa kanyang mundo. Ang tunog ng mabilis na paglamon ng apoy sa tuyong nipa ng kubo. Lumingon si Criselda sa huling pagkakataon at nakita ang maliwanag na kulay kahel na apoy na nagmumula sa kinaroroonan ni Lolo Ben. Lolo Ben, ang hiyaw sa kanyang isipan ay walang boses na lumabas. Ang kanyang mga luha ay mabilis na natuyo dahil sa init ng galit. Hindi siya tumigil sa pagtakas hanggang sa marating niya ang highway. Sa ilalim ng malabong ilaw ng buwan, ang kanyang maikling buhok ay tila isang korona ng isang bagong nilalang. Sumakay siya sa isang dumaraang truck ng mga gulay, nakipagsiksikan sa gitna ng mga basket ng repolyo at kalabasa. Doon, sa gitna ng kadiliman at amoy ng lupa, binuksan ni Criselda ang sulat ni Mr. Arnaldo gamit ang isang maliit na flashlight. Ang address ay patungo sa isang lumang warehouse sa gilid ng Ilog Pasig. Isang lugar na matagal nang inabandona. Ngunit ang nakasulat sa ibaba ng address ang nagpatibok ng mabilis sa kanyang puso. Dito nakatago ang tunay na mukha ni Lorenzo. Ang mukhang hindi kayang itago ng kahit anong insurance policy. Nang marating ni Criselda ang Maynila bago mag-umaga, ang lungsod ay tila isang dambuhalang halimaw na handang lumamon sa kanya. Ngunit hindi na siya natatakot. Gamit ang huling pera na ibinigay ni Lolo Ben, nagtungo siya sa address. Ang warehouse ay madilim, amoy kalawang at napanis na tubig. Gamit ang susi, dahan-dahan niyang binuksan ang isang maliit na pinto sa gilid. Ang tunog ng pag-ikot ng lumang kandado ay tila isang hudyat ng pagbubukas ng impyerno para sa mga Valderrama. Sa loob, nakita ni Criselda ang mga kahon-kahon ng mga dokumento. Ngunit sa gitna ng silid, may isang mesa na may nakapatong na isang laptop at isang digital recorder. Pinindot ni Criselda ang play sa recorder. Ang unang boses na narinig niya ay hindi kay Lorenzo. Ito ay boses ng kanyang sariling ama. Boses na maraming taon na niyang hindi naririnig, na tila nagmumula sa kabilang buhay. Lorenzo, alam ko ang ginagawa mo sa mga pondo ng kumpanya. Huwag mong gagamitin ang anak ko para pagtakpan ang mga nakaw mo. Sa wakas, malinis na ang lahat. Konting tiis na lang, Lorenzo, at magiging Mrs. Valderrama na ako. Hindi lang sa papel, kundi sa harap ng buong mundo. Ang boses ni Monique ay umalingaw-ngaw sa loob ng malaki at madilim na warehouse, puno ng kayabangan na tila ba bawat salita niya ay isang selyo ng kanyang tagumpay. Dahan-dahan niyang itinulak ang mabigat na pintong bakal. Ang tunog ng pagkiskis ng kalawang sa simento ay gumuhit sa katahimikan ng gabi. Nakasuot siya ng itim na damit at belo, isang panlabas na anyo ng pagluluksa na tila isang malupit na pangungutya sa alaala ni Criselda. Ang buke ng puting mga bulaklak na hawak niya ay hindi para sa pakikiramay, kundi para sa pagdiriwang ng maisang bakanting pwesto na balak na niyang punan. Sa kailaliman ng mga anino, sa likod ng naglalakihang mga kahon ng lumang dokumento, pigil ang hininga ni Criselda. Nararamdaman niya ang malamig na pawis na gumagapang sa kanyang sentido habang ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng pagsabog. Ang bawat hakbang ni Monique, ang tunog ng matutulis nitong takong na tumatama sa malamig na sahig, ay tila mga pako na ibinabaon sa katahimikan ng silid. Inilapag ni Monique ang mga bulaklak sa ibabaw ng mesa kung saan nakabukas ang laptop. Kinuha niya ang kanyang cellphone at mabilis na nagdial.
Lorenzo, narito na ako sa warehouse ng matanda. Siguraduhin mong kontrolado ni Dante ang sitwasyon sa probinsya. Ayaw nating may biglang lumitaw na Ben o kahit anong anino ni Criselda sa memorial service bukas. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Monique habang tinitingnan ang paligid gamit ang kanyang flashlight. Sayang din itong warehouse. Maraming pwedeng ibenta rito. Pero uunahin ko muna ang huling kopya ng audit report na itinago ng tatay ni Criselda. Kapag nakuha ko na ang USB na, yun wala nang makakapag-ugnay sa'yo sa pagkawala ng pondo at sa aksidente ng biyenan mo noon. Ang mga salitang iyon ay tila isang dambuhalang kidlat na tumama sa buong pagkatao ni Criselda, ang kanyang ama. Hindi lang pala ito namatay sa sakit. Ang aksidenteng kumitil sa buhay ng kanyang magulang ay may kinalaman din sa asawang pinagkatiwalaan niya ng 15 taon. Nararamdaman ni Criselda ang matinding pangangatog ng kanyang mga tuhod. Ang kanyang lalamunan ay tila binarahan ng mainit na abo. Ang sakit ng pagtataksil ni Lorenzo ay nadagdagan ng isang mas matinding hapdi. Ang katotohanang ang taong minahal niya ang pumatay sa pundasyon ng kanyang buhay. Dahan-dahang lumapit si Monique sa kinaroroonan ng vault na nakatago sa likod ng isang lumang painting ng dalampasigan. Ang bawat paggalaw niya ay puno ng kumpiyansa. Tila ba kabisado na niya ang bawat sulok ng lihim ni Criselda. Kawawang Criselda, bulong ni Monique habang binubuksan ang vault. Masyado siyang naging mabuting asawa. Hindi niya alam na ang kabutihan ay isang kahinaan sa mundong ito. Ngayon, ako na ang kukuha ng lahat. Ang pangalan niya, ang yaman niya, at ang lalaking ginamit niya lang para magkaroon ng saysay ang buhay niya. Hindi na nakapagpigil si Criselda. Ang puot na naipon sa kanyang dibdib ay tila isang bulkan na handa ng sumabog. Ngunit bago pa siya makagawa ng anumang ingay, naalala niya ang wedding ring na nakasabit sa kanyang leeg. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Naramdaman ang lamig ng ginto na nagpaalala sa kanya na kailangan niyang maging matalino. Hindi siya pwedeng magpakita ngayon. Kailangan niyang hintayin ang tamang sandali. Golden moment. Habang nakatago sa dilim, nakita ni Criselda ang isang maliit na frame ng litrato sa ilalim ng mesa. Isang larawan niya noong bata pa siya, karga ng kanyang ama. Kahit puno na ito ng alikabok, ang ngiti ng kanyang ama sa litrato ay tila nagbibigay sa kanya ng isang tahimik na basbas. Sa gitna ng panganib, naramdaman ni Criselda na hindi siya nag-iisa. Ang warehouse na ito, na binuo ng kanyang ama, ay ang kanyang magiging tanggulan. Mabilis na nakuha ni Monique ang isang maliit na silver na USB mula sa vault. Isang tagumpay na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha sa ilalim ng itim na belo. Game over, Criselda. Bukas, ililibing ka na namin ng tuluyan. Akmang tatalikod na si Monique para lumabas nang biglang sumagi ang kanyang paa sa isang lumang lata ng pintura. Ang tunog ng paggulong ng lata sa semento ay umalingaungaw at ang liwanag ng flashlight ni Monique ay mabilis na humarap sa direksyon kung saan nakatago si Criselda. Sino yan? Ang boses ni Monique ay biglang nagbago. Mula sa kagalakan, tungo sa matinding kaba at pagbabanta. Dante, ikaw ba yan? Huwag mo akong takutin. Dahan-dahang lumapit si Monique sa mga kahon. Ang bawat hakbang ay puno ng pag-aalinlangan. Criselda pressed her back against the cold wall, closing her eyes tightly. The light of the flashlight was getting closer, cutting through the darkness like a blade. Akala mo ba, Monique, hindi ko alam ang tumatakbo sa maganda mong isipan? Na itatago mo ang USB na yan para magkaroon ka ng hawak sa leeg ko habang buhay. Ang boses ni Lorenzo ay tila isang malamig na haging ng hangin na nagpapatayo ng balahibo ni Criselda sa kanyang pinagtataguan. Lumabas si Lorenzo mula sa kadiliman ng gilid ng warehouse. Ang kanyang mukha ay banayad at gwapo pa rin sa ilalim ng ilaw ng buwan na tumatagos sa bintana. Ngunit ang kanyang mga mata ay walang anumang bakas ng init. Ang lalaking ito,
Ang asawang ipinaglaban ni Criselda, laban sa lahat, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at ari-arian, ay nakatayo sa harap ng kanyang kasabwat na may dalang banta. Napaatras si Monique, ang hawak na baril ay bahagyang nanginginig sa kanyang kamay. Lorenzo, para sa atin din naman ito. Gusto ko lang siguraduhin na pagkatapos ng memorial service bukas, wala nang magiging hadlang sa pagsasama natin. Hindi ba't yun naman ang plano? Isang mapait at nakakangilong tawa ang kumawala sa mga labi ni Lorenzo. Dahan-dahan siyang lumapit kay Monique. Hindi alintana ang baril na nakaturo sa kanya. Ang bawat hakbang niya sa sementong sahig ay tila tunog ng isang hatol na hindi na mababago. Ang plano ay burahin si Criselda at ang lahat ng bakas ng pagnanakaw ko sa kumpanya ng tatay niya. Ang plano ay makuha ang insurance money para isalba ang kumpanya. Ang boses ni Lorenzo ay bumaba, naging isang bulong na puno ng panganib. Ngunit ang plano ay hindi kasama ang pagbibigay sa iyo ng alas na gagamitin mo para kontrolin ako. Ibigay mo sa akin ang USB, Monique. Ngayon din, sa kailaliman ng mga anino, nararamdaman ni Criselda ang matinding hapdi sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ni Lorenzo ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kanyang puso. Dahan-dahang binubura ang 15 taon ng kanilang mga alaala. Ang aksidente ng kanyang ama, ang pagpapakasal ni Lorenzo sa kanya. Ang lahat ng iyon ay bahagi lamang ng isang dambuhalang negosyo kung saan ang kanyang pag-ibig ang puhunan at ang kanyang buhay ang kabayaran. Nararamdaman niya ang malamig na semento sa ilalim ng kanyang mga palad, ang amoy ng lumang papel at alikabok na humahalo sa amoy ng takot. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang lumabas at isampal sa mukha ng dalawang ito ang lahat ng sakit na nararamdaman niya. Ngunit naalala niya ang kanyang ama. Naalala niya ang sakripisyo ni Lolo Ben sa nagbabagang kubo. Hindi siya pwedeng mamatay dito bilang isang biktima. Nanginig ang kamay ni Monique habang pilit na pinapanatili ang pagkakalakas ng kanyang loob. Isang hakbang pa, Lorenzo, at babarilin kita. Huwag mong isiping tulad ako ni Criselda na madaling lokohin ng matatamis mong salita. Talaga? Ang nananang ngiti ni Lorenzo ay naging isang malamig na kislap sa dilim. Kung babarilin mo ako, paano mo makukuha ang susi ng bank account kung saan ililipat ang pera? Paano ka makakatakas sa mga pulis na kasalukuyang naghahanap sa'yo bilang suspect sa identity theft ni Criselda? Napatigil si Monique. Ang kumpiyansang nakabalot sa kanyang muka ay dahan-dahang napalitan ng matinding kaba. Sa sandaling iyon, ang tunog ng isang sirena ng pulis mula sa malayo ay umalingaw-ngaw sa tahimik na gabi, tila isang hiyaw ng katarungang papalapit na. Lorenzo, ano ang ginawa mo? Bulong ni Monique. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Ginagawa ko ang kailangang gawin para mabuhay, Monique. At sa laro na ito, kailangan ng isang isasakripisyo para malinis ang pangalan ko. Sino pa ba ang mas magandang pagbintangan kundi ang ambisyosang sekretarya na nagnakaw ng pagkatao ng asawa ko? Sa gitna ng kanilang pagtatalo, nakita ni Criselda ang kanyang pagkakataon. May isa pang recorder sa ilalim ng mesa kung saan siya nakatago. Ang recorder na ginagamit ng kanyang ama noon para sa mga lihim na pag-uusap. Dahan-dahan niyang iniunat ang kanyang kamay. Tinitiis ang hapdi ng kanyang mga sugat habang pilit na inaabot ang switch. Ang mahinang click ng recorder ay parang kulog na sumabog sa kanyang tainga. Saglit na napapikit si Criselda, takot na baka may nakarinig. Ngunit maswerte siya. Natabunan yon ng galit na boses ni Lorenzo na patuloy na sumisigaw at nakikipagtalo kay Monique. Sa gitna ng kanilang mainit na pagtatalo, walang sino man ang nakapansin sa maliit ngunit napakahalagang tunog na maaring magbago sa kapalaran nilang lahat. Ang malamig na dulo ng baril ay tila isang yelo na dahan-dahang nanunuot sa bungo ni Criselda. Ramdam niya ang pamilyar na amoy na humahalo sa alikabok ng bodega. Ang amoy ng gasolina
at sunog na nipa. Si Dante, ang lalaking pumatay kay Lolo Ben ay narito. Ang kanyang hininga ay mainit at puno ng malansang amoy ng sigarilyo. Akala mo ba? Matatalo mo ang apoy sa probinsya Criselda. Bulong ni Dante, ang boses ay kasing gasgas ng lupang tinitirhan ng mga patay. Ibigay mo sa akin ang USB na yan kung ayaw mong sumunod sa matandang Ben sa kabilang bahagi ng bodega na patigil sina Lorenzo at Monique. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng semento nang dahan-dahang tumayo si Criselda mula sa kanyang pinagtataguan. Ang liwanag ng buwan ay tumama sa kanyang bagong gupit na buhok. Sa kanyang mukhang puno ng peklat, ngunit nag-aapoy ang mga mata. Criselda? Ang tinig ni Lorenzo ay napunit, tila isang telang marupok. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang mga mata ay nanlaki sa matinding sindak na tila nakakita ng isang tunay na kaluluwang nagbalik mula sa impyerno. Buhay ka? Paano? Hindi ako basta buhay, Lorenzo. Ang boses ni Criselda ay umaling-awngaw sa bodega, kasing lamig ng tubig sa Pasig River sa labas. Buhay ako para saksihan ang bawat kasinungalingan nyo na gumuho. Dante, barilin mo na. Ano pang hinihintay mo? Hiyaw ni Monique. Ang kanyang boses ay naging isang matinis na tili ng desperasyon. Huwag mong hayaang makalabas siya ng buhay. Ngunit bago pa man makakalabit ni Dante ang baril, isang matinding liwanag mula sa labas ang tumagos sa mga bintana ng bodega. Ang tunog ng mga sirena ay hindi na malayo. Ito ay nasa tapat na ng gate. Ang bawat pag-ikot ng pulang ilaw ay tila isang babala ng paparating na hustisya. Lorenzo, iniwan mo ang GPS ng sasakyan mo na bukas, sabi ni Criselda. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa USB. At ang bawat salitang sinabi niyo kanina, ang pag-amin mo sa pagpatay sa tatay ko, lahat ay nasa recorder na ito. Isang mabilis na paggalaw ang ginawa ni Dante dahil sa kaba. Ngunit sa pagkakataong yun, mabilis na sinipa ni Criselda ang isang tumpok ng mga lumang metal na tubo sa tabi niya. Ang tunog ng pagkakalansing ng mga bakal na tumatama sa semento ay naglikha ng ingay na sapat para mawala ang focus ni Dante. Ginamit ni Criselda ang bawat segundo. Tumakbo siya patungo sa emergency exit sa likod. Ang kanyang mga paa ay mabilis na humahakbang sa ibabaw ng mga kalat. Habulin niyo siya! Sigaw ni Lorenzo, ngunit huli na. Ang mga pintuan ng bodega ay malakas na bumukas at ang mga awtoridad sa pangunguna ni Mr. Arnaldo ay pumasok ng may mga dalang armas. Huwag kayong gagalaw! Utos ng mga pulis. Sa gitna ng kaguluhan, nakalusot si Criselda sa madilim na pasilyo patungo sa pampang ng ilog. Ang hangin ng gabi ay humahampas sa kanyang maikling buhok. Nararamdaman niya ang bigat ng katarungan sa kanyang palad. Ang asawa ko ang aking lakas, ang aking buhay, at ang aking lahat. Criselda, hinding-hindi kita malilimutan. Ang boses ni Lorenzo ay nanginginig sa matinding emosyon habang nakatayo siya sa pulpito ng katedral. Ang bawat salita niya ay tila isang matamis na himig ng pagluluksa na nagpapaluha sa mga taong nakikinig. Sa harap niya ay isang kabaong na puno ng puting mga rosas, isang kabaong na walang laman, isang simbolong itinayo sa ibabaw ng isang dambuhalang kasinungalingan. Sa gilid, nakaupo si Monique na nakatakip ang mukha ng isang itim na belo. Ang kanyang mga balikat ay tila nayayanig sa pag-iyak, ngunit sa ilalim ng telang iyon ay ang mga matang nagliliyab sa pananabik sa kayamanang malapit na nilang mahawakan. Sa madilim na bahagi ng gallery sa itaas, nakatayo ang isang babaeng nakasuot ng puting bestida. Ang kanyang maikling buhok ay bahagyang natatakpan ng isang manipis na scarf. Si Criselda, pinagmamasdan niya ang sarili niyang libing. Nararamdaman ang bawat sampal ng pagtataksil sa bawat salitang binibitawan ng kanyang asawa. Ang amoy ng insenso
At ang malalamig na simoy ng aircon sa loob ng simbahan ay tila nagpapatigas sa kanyang kalooban. Tumingin si Criselda kay Mr. Arnaldo na nasa control booth ng katedral. Isang bahagyang tango ang ibinigay ng matanda. Biglang namatay ang mga ilaw sa loob ng katedral. Isang malakas na bulong-bulungan ang bumalot sa katahimikan. Ang malaking projector screen sa likod ng pulpito na dapat ay magpapakita ng mga larawan ng alaala ni Criselda ay biglang umilaw. Ngunit hindi mukha ni Criselda ang lumabas. Ang boses ni Lorenzo ay umalingaw-ngaw sa buong katedral, ngunit hindi ito ang boses ng isang nagluluksang asawa. Ang plano ay burahin si Criselda at ang lahat ng bakas ng pagnanakaw ko sa kumpanya ng tatay niya. Isang accident lang ang katapat niya at sa batas, ikaw na ang opisyal na Criselda na tatanggap ng lahat, napatigil ang lahat. Ang bawat paghinga ng mga bisita ay tila naputol. Ang mukha ni Lorenzo ay unti-unting namutla. Naging kasing puti ng mga rosas sa kabaong sa harap niya. Mabilis niyang tiningnan ang mga tauhan niya, ngunit wala siyang nakitang tulong. Si Monique ay napatayo. Ang kanyang belo ay nahulog. Nagpapakita ng mukhang puno ng matinding takot. Kasunod nito ay ang mga dokumento ng identity theft, ang mga pekeng pirma, at ang audit report na nagpapatunay ng pagnanakaw ni Lorenzo sa kumpanya. Ang bawat ebidensya ay tila isang latigo na humahampas sa dangal ng mga balderrama sa harap ng mga kamera ng media. Sa gitna ng kaguluhan, bumukas ang malaking pintuan ng katedral. Ang liwanag ng araw mula sa labas ay bumalot sa anino ng isang babaeng dahan-dahang naglalakad sa gitna ng aisle. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa marmol na sahig ay tila tunog ng isang paparating na hatol. Hindi kailangan ng bulaklak para sa isang taong hindi pa patay, Lorenzo. Ang boses ni Criselda ay kalmado, ngunit may talim na nagpatahimik sa buong katedral. Ang mga tao ay nagbigay ng daan. Ang bawat mata ay nakatitig sa babaeng akala nila ay nilamon na ng dagat. Naglakad si Criselda hanggang sa harap ng pulpito, hinarap ang lalaking sumira sa kanyang buhay. Ang katahimikan sa loob ng katedral pagkatapos ng gulo ay tila isang sugat na dahan-dahang naghihilom. Habang pilit na inilalabas ng mga awtoridad si Lorenzo at Monique, ang bawat hakbang ng kanyang asawa ay puno ng pagbagsak. Ang dating kumpiyansa at bagsik sa mga mata ni Lorenzo ay napalitan ng isang guwang na kawalan. Ngunit bago siya tuluyang mailabas, hinarap siya ni Criselda. Hawak ang lumang sobrang galing kay Lolo Ben. Hindi ka lang nagnakaw ng pera at pangalan, Lorenzo? Ang boses ni Criselda ay mahina, ngunit bawat salita ay may bigat ng katotohanan. Ninakaw mo ang isang buhay na hindi kailanman naging sayo. Ipinakita ni Criselda ang dokumento ng adoption. Doon, nakasulat ang pangalan ng tunay na ina ni Lorenzo, si Saling. Ang babaeng inakala ng lahat na kanyang ina ay ang dati palang katulong sa mansyon ng mga Valderrama. Isang malaking panlilin lang ang ginawa ni Nanay Saling noong siya ay bata pa. Ipinalit niya ang sariling anak sa tunay na tagapagmana ng mga Valderrama na pumanaw sa isang karamdaman. Ang buong imperyong itinayo ni Lorenzo sa itaas ng kanyang kayabangan ay nakatayo pala sa pundasyon ng isang nakaw na dugo. Napatigil si Lorenzo. Ang kanyang mga tuhod ay tuluyang bumigay at napaluhod siya sa malamig na marmol. Ang bawat tao sa katedral ay napasinghap sa tindi ng rebelasyon. Si Nanay Saling na nasa gilid at pilit na nagtatago ay napahiyaw nang makita ang dokumento. Ang kanilang utang na loob na palaging isinusumbat kay Criselda ay naging isang malaking mantsa sa kanilang sariling pagkatao. Wala kang kahit ano, Lorenzo. Kahit ang dugong dumadaloy sa mga ugat mo ay isang kasinungalingan, dagdag ni Criselda bago niya tuluyang tinalikuran ang lalaki. Paglipas ng ilang buwan, ang ingay ng lungsod ay napalitan ng payapang huninin ng mga ibon sa probinsya. Nakatayo si Criselda sa harap ng puntod ng kanyang ama. Ang sikat ng araw ay banayad na humahaplos sa kanyang mukha at ang hangin
ay amoy sariwang damo at bulaklak. Wala na ang takot sa kanyang mga mata, wala na ang bigat sa kanyang dibdib. Ang kumpanya ay unti-unti na niyang naibabalik sa ayos sa tulong ni Mr. Arnaldo. Ang lahat ng perang ninakaw ni na Lorenzo ay naibalik sa mga dapat na paglaanan nito, lalo na sa mga pondo para sa mga nangangailangan na sinimulan ng kanyang ama. Si Lorenzo at Monique ay kasalukuyang nahaharap sa mahabang taon sa loob ng kulungan, habang si Nanay Saling ay namumuhay sa kahihiyan, malayo sa karangyaan na pilit niyang ninakaw. Lumipas ang 1 taon mula nang ang katedral ay naging saksi sa pagguho ng isang imperyong itinayo sa mga kasinungalingan. Para kay Criselda, ang bawat araw na dumaan ay tila isang dahan-dahang pagpitas ng mga tinik na matagal nang nakabaon sa kanyang puso. Ang ingay ng Maynila ay tila naging isang malayong bulong na lamang, habang siya ay kasalukuyang nakatayo sa dalampasigan ng probinsya, ang mismong lugar kung saan ang dagat ay nagtangka siyang lamunin. Ngunit sa halip ay ibinigay sa kanya ang kanyang muling pagsilang. Ang tunog ng banayad na paghampas ng mga alon sa pampang ay hindi na nagdadala ng takot o panganib. Ngayon, ang bawat kumpas ng tubig ay tila isang oyayi na nagpapatulog sa mga mapapait na alaala. Ang amoy ng alat at sariwang hangin ay nagsisilbing gamot sa kanyang mga peklat, kapwa sa balat at sa kanyang kaluluwa. Ang Criselda na nakatayo ngayon sa ilalim ng dapit hapon ay hindi na ang babaeng nagtatago sa anino ng kanyang asawa. Siya ay isang babaeng ang ningning ay nagmumula sa sarili niyang lakas. Dinalaw niya si Lorenzo sa huling pagkakataon noong nakaraang buwan sa loob ng kulungan. Sa likod ng mga rehas, nakita niya ang isang lalaking wala nang natira, kundi ang mga abo ng kanyang sariling kasakiman. Sinubukan ni Lorenzo na humingi ng tawad. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo, ngunit hindi galit ang naramdaman ni Criselda. Sa halip, ang naramdaman niya ay isang malalim na katahimikan. Pinatawad na kita, Lorenzo. Ang boses ni Criselda ay kasing kalmado ng dagat sa umaga. Hindi dahil karapat-dapat ka sa kapatawaran, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Ang galit ay isang tanikala na ayaw ko nang dalhin habang naglalakad ako sa aking bagong buhay. Hindi na niya kinuha ang apelyidong Valderrama. Sa lahat ng kanyang mga bagong dokumento, ang nakasulat ay ang kanyang tunay na pangalan, ang pangalang ibinigay ng kanyang ama na may dangal at pag-ibig. Ang kumpanya ay maayos na niyang naisalin sa isang pundasyon na tumutulong sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at identity theft. Natutunan niyang ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa laki ng bank account, kundi sa dami ng buhay na iyong nabago mula sa iyong sariling pagbangon.